Senior high school na ang anak ko. Nang bigla siyang may dinalang uwi isang pasaway na babae na may bleach na buhok at makapal na smoky makeup. Pagkapasok niya, sabi niya, Kung hindi mo susuportahan ang pag-aaral ni Yaya, aalis ako sa eskwela at magtatanghal sa bundok Liang. ulitin mo yan? Subukan mo. Babaliin ko ang mga binti mo. Kalimutan mo na, Lucas. Ang yaya mo, hindi pinipilit ang sino man na gawin ang anuman. Tara na. Hindi. Tatay, hindi ka ba pwedeng maging makatwiran? Iniligtas ni Yaya ang buhay ko. Noong isang beses, may mga siga na pumaligid sa akin para humingi ng pera. Siya ang tinamaan ng bote sa ulo para sa akin. Kaming mga taga-kalye, ang loyalty ang pinakamahalaga. Kung hindi mo susuportahan ang pag-aaral niya, titigil ako sa pag-aaral at magtatanghal para bayaran ito. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng atake sa puso? Malapit na ang college entrance exam. Paano mo magagawa ito pagkatapos ng lahat ng ginawa ng nanay mo para sa iyo? Gumigising siya ng alas 5:30 para magluto ng almusal mo. At ano naman ang tutor na inupahan namin na $4,000 kada buwan? Tatay, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero si Yaya, siya. Pero si Yaya, ano? Tingnan mo nga siya. Pinaputing buhok, butas na tenga, parang pasaway na babae manamit ha? Paano siya magiging mabuting bata? Tatay, hindi siya. Huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Makalipas ang isang taon, magbabangkarote ang pamilyang Miller. Bubugbugin ka ng mga pinagkakautangan hanggang mabali ang mga binti mo. Ang buong pamilya ay mahuhulog sa kahirapan at mabubuhay lamang dahil sa pasaway na babae na hinahamak mo na may 3 trabaho para suportahan kayong lahat. Tinutulungan kanyang makabangon muli at dahil doon, pinagod niya ang sarili niya ng todo at namatay ng bata dahil sa lung cancer. Nagka-depression din ang anak mo. Pagsisihan mo ito ng gusto. Ang pasaway na babae pala ay isang mahusay na estudyante. Sa kasamaang palad, maagang namatay ang mga magulang niya. Sobrang hirap ng pamilya niya, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Nagdaramit siya ng nakakapukaw para lang protektahan ang sarili. May problema na talaga ang kumpanya. Hindi ko sinabi kahit kanino tungkol dito. Maaaring lahat ng sinabi ng mga komentong iyon ay totoo talaga. Maaaring hindi ka maniwala sa akin ngayon. Sa loob ng kalahating oras, ang stock ng kumpanya mo ay tatama sa limit down price sa pagbubukas. Saka ka maniniwala sa akin. Totoo man o hindi, malalaman natin sa kalahating oras. Samantala, bakit hindi na lang siya manatili? Ang babaeng ito ay may malapad at bilog na noo at may pagitan ang kilay. Sa mga lumang libro tungkol sa pagbabasa ng mukha, iyon ay tinatawag na swerte sa pag-aaral. Talagang may mukha siyang iskolar. Babayaran ko ang pag-aaral mo. Kukuha ako ng tutor para sa iyo at ibibigay ang lahat ng kailangan mo, katulad ng ginagawa ko para kay Lucas. Victor, Pero may isang kondisyon. Kailangan mong makapasok sa tanyag na universidad. Tatay, sa sapat na pagsisikap, baka kaya ko. Pero si Yaya, 2 taon na siyang hindi nag-aaral. Kaya, Kaya mo ba? Kaya ko. Sa langit sa itaas ko at lupa sa ilalim ko, ako, si Yaya Crawford, ay papasok sa tanyag na universidad. edi ako rin. Sige, sige. Para kayong nagtatali ng pagkakapatiran. Magpalit ka ng damit mo. Para kang reject na rockstar. Anong klaseng itsura yan? Matapang si Yaya. Kaming dalawa ay papasok sa tanyag na universidad nang magkasama. Ito ba ang maalamat na pagbabagong anyo? Tito, nila. Nila. Yaya. Ganyan pala ang itsura mo? Ha? Hindi mo kilala si Yaya na walang makeup? Nasaan ang astig na tattoo? Nahugasan na. Sticker lang iyon. Ngayon, parang estudyante ka. Tara, nalamig na ang pagkain. Umupo ka at kumain. Mukha ka ring maganda sa ganito. Tatay, kain ka ng hipon. Uy, huwag mong bigyan si Tito. Masakit ang ulo niya at ang lalamunan niya ay medyo namamaga. Ang ilang pagkain ay magpapalala niyan. sabi nila, ang mga anak na babae ay anghel ng tatay. Napakaalalahanin ni Yaya. Hindi tulad mo, para kang lumang coat na tumutulo. Hindi mo man lang napansin na may sakit si tatay. Ito ba ang maalamat na labanan para sa tagapagmana? Yaya, eto, bibigyan ka ni Tito ng karne. Kain ka na? Ang payat mo. Ang tulis ng baba mo kaya nitong tumusok sa papel. Nanay, yung karne ko? Kumain ka ng konti. Ang bilog mo naman,
Pwedeng mo itong sipain para sa field goal. Tara na. Wala nang pagmamahal para sa akin. Simula nang dumating si Yaya, hindi na ako ang paborito. Tito Miller. Gang, Miller, pwede ko bang iuwi ang mga tira para kay Lolo at Lola? Pwede lang sila kumain ng noodles sa bahay. Hindi maganda ang tira para sa tiyan nila. Simula ngayon, ihihiwalay ko ang kanilang parte. Itatabi ko ang kanilang parte para sa iyo. Salamat, Ian J. Miller. Simula ngayon, magtatrabaho ako na parang kabayo para makabawi sa inyo. Agad itong umabot sa limit down. Mukhang tama ang mga bullet comment. Mas mabuting maniwala na totoo sila kaysa ipagsapalaran na maniwala na mali sila. Hindi na kailangan magtrabaho na parang kabayo. Mag-aral ka lang ng mabuti, sapat na iyon. Pagkatapos ng hapunan, ihahatid kita upang maghanap ng paaralan. Oh, Tito Miller, baka dapat nating kalimutan ito. Hindi naman mahalaga kung mag-aaral ako. Nakatadhana akong maging pasaway na babae. Anong tadhana? Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran, hindi ang langit. Tayo ang magpapasya. Tingnan natin ang First High. Ang Head of Student Affairs sa First High ay dating kaklasiko. Baka matulungan niya tayo. Davis, tagal na tayong hindi nagkita. Ito si Yaya. Sa kanyang graduation exam sa middle school, tingnan mo siya ang nanguna sa buong distrito. Gusto ko mapasok siya sa First High. Yung bagay na iyon ay hindi magiging madali. Ang kasalukuyang patakaran para sa transfer ay napakahigpit. Director Davis, sa loob ng 2 taon na wala sa paaralan si Yaya, nag-alaga siya ng tindahan at nag-babysit at naghumagas ng pinggan sa mga restoran, pero hindi siya tumigil sa pag-aaral. Tingnan mo ito. Siya ay nag-aral mag-isa. Krimen na hindi siya pag-aralin. Kung papapasukin ninyo siya sa First High, sa susunod na taon sa entrance exam, mapaparangalan niya ang First High. Dati, maganda ang grades niya. Medyo maganda. Pero 2 taon na siyang hindi nag-aaral. Mahihirapan siyang makasabay sa mga junior. Pabayaan na ang mga senior. Ako na ang bahala diyan. Kukuha ako ng tutor para sa kanya isa sa bawat subject. Hindi siya magiging pabigat sa paaralan. Ang batang yan ay matalino at masipag. Davis, sige na, bigyan mo ang batang ito ng pagkakataon. Bata, ikaw mismo ang magsabi. Gusto mo bang pumasok sa paaralan? Oh, Davis, pwede ba siyang manatili? Susubukan namin. Ang galing nito, Yaya. Ngayon pwede na tayong mag-aral ng sabay. Pero, linawin ko lang. Sa monthly exam sa 1 buwan, kung ikaw ang huli, alis ka. Iyan ang patakaran at naaangkop sa lahat. huwag kayong mag-alala, Director Davis. Alam ko ang mga patakaran. Kung ako ang huli sa exam, mag-impake ako at aalis. Salamat, Director Davis. Tutulungan ko si Yaya na makahabol. Sa kakayahan niya, walang problema sa exam. Utang ko sa iyo to. Ang batang ito ay may matibay na pundasyon at masipag. Hindi kanya bibiguin. Bukas ng 7 a.m., mag-ulat sa 11th grade, class 3. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa 1 buwan. Sige, Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Iwan mo na sa amin ang iba. magsisikap ako para manatili sa First High. Hindi ko kayo bibiguin. Tatay, ihahatid ko si Yaya pa uwi. Sumakay ka na, Yaya. See ya. Kumapit ka ng mahigpit. Susunod na hintuan, ang Ivy League. Ivy League. Darating si Yaya. Tara. May 30 araw ka lang para makahabol sa 2 taong aralin. Yaya, kailangan mong magsikap. Lolo, Lola, pwede na akong bumalik sa paaralan. Oh, ang galing! Sinabi ko sa inyo na kahanga-hanga si Yaya. Alam kong papayag ang tatay ko na tustusan ang pag-aaral niya. Lolo, ako na po ang gagawa. Huwag mong hawakan yan. Nagkaroon ka sa wakas ng pagkakataong pumasok sa paaralan. Mag-aral ka at huwag mong sayangin ang 1 minuto. Sige, Yaya, mag-aral ka na. Ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. See ya. Tara, bakit ka inaantok ngayon? Kung hindi mo maipasa ng mahusay ang monthly exam, babalik ka sa paghuhugas ng pinggan. Gising na ako ngayon.
Yaya, huwag mong sobrahan ng pag-aaral. Uminom ka ng tsaa. Ihalo mo. Halo, halo, halo. Yaya. Yaya, alam kong stressful ang pag-aaral, pero huwag kang gagawa ng kahibangan. Sandali lang, darating si Lucas para iligtas ka. Yaya, buhay ka! Tinalo mo ako sa takot! Nagpupuyat ang yaya mo. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Akala ko na baliw ka sa math problems at nawala ka, kaya ginawan kita ng mint tea para sa utak. Pwede ka nang umalis? Opo, ma'am. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Akala mo ba ang konting math ay sapat na para pahiyain ang yaya mo? Ang huling minutong pag-aaral ay mas mabuti kaysa wala. Hindi ko mapapahiya si Tito Miller sa paaralan bukas. Tumahimik kayo. Hayaan ninyong ipakilala ko ang estudyanteng ito. Siya ang bago nating transfer student. Kumusta kayo? Ako si Yaya Crawford. Hindi ba si Yaya Crawford iyon, ang pasaway na babae mula sa West Street? Ano ang nagbago sa kanya? Isang pasaway na babae? Puro problema sila. Ang mga pamantayan ng ating paaralan ay masyadong bumaba. Ngayon, kahit asong kalye ay nakakapasok. Hoy, nabara ba ang tenga mo? Sinabi ni Bibi. Turner na si Yaya ay isa na sa ating mga kaklase. Tinawag mo siyang asong kalye. Gusto mo bang maging isa? Manahimik. Kayo ay magkaklase na ngayon, kaya magkasundo kayo. Yaya, umupo ka doon. Si Yaya, dito ka umupo. Ang transfer student na nakaupo rito ay bumagsak sa monthly exam at umalis kahapon lang. Sa tingin mo ba papasa siya? Imposibleng pumasa siya. 2 taon akong naghugas ng pinggan sa hot pot kitchen. Ang mga gasgas sa aking mga kamay ay mas marami pa sa lahat ng problema mo. Kaya wag mong sabihin sa akin na hindi ako makakapasa sa isang monthly exam. Ito ay totoong problema mula sa exam ngayong taon. Hannah Vance, pumunta ka rito at sagutan. Tapos na ako. Hindi mo man lang napansin na ang unang hakbang ay gumuhit ng auxiliary line. Hula-hula lang ang ginawa mo. Tumayo ka riyan ng matagal at solusyon lang ang isinulat mo. Sinusubukan mo bang magkunwaring estatwa? Paano mo masasabi iyan tungkol sa ating kaklase na si Hannah? Kahit papaano, sa pagsulat ng solusyon, nakakuha siya ng 1 puntos. Hahaha. Kaya kong tiisin mula sa iba. Pero bakit si Yaya, isang transfer student, ay may pabor? Teacher, sa tingin ko si Yaya ay kayang sagutan iyan. Subukan niya. Ako? Malamang nakakatawa ito. Tingnan natin kung paano mo ipapahiya ang sarili mo ngayon. Uy, ma'am, alam ko kung paano ito lutasin. Ako na. Uy, dahan-dahan lang. Kaya ni Yaya ito. Tama na tama iyan. Lahat ay dapat matuto kay Yaya. Uy, ikaw na tanga na puro solusyon lang ang sinusulat. Narinig mo ba iyon? Mas mabuting matuto ka sa ating Yaya. Kung hindi mo ako tinawag, hindi ko na sana pinansin ang ganoon kadaling problema. Yaya, ang galing mo. Kaya mong lutasin ang ganoon kahirap na problema? Nakita ko lang ang problemang ito kagabi. Makinig sa klase. Si Lucas dati ay nasa kama ng 10:00. Naglalaro sa kanyang cellphone, pero na-influence siya ni Yaya. Ngayon, nag-aaral siya ng dagdag na oras araw-araw. Mabuti na mayroong sigla si Yaya. Dahil sa determinasyong iyon, may pagkakataon siya. Pero 2 taon siyang huminto. Marami siyang na-miss. Sa tingin mo, papasa ba siya sa buwan ng pagsusulit? Ang pinsan mo ay may kakilala na retiradong master teacher, hindi ba? Siya ay nag-coach ng mahigit 100 gold medalist sa Math Olympiad. Kahit sinong bata na sabihin niyang may kakayahan, ay nakakapasok sa nangungunang paaralan. Pwede ba nating siyang hingin na magtutor sa kanya? Kung sa tingin ni G. Jenkins na may kakayahan si Yaya, mapapanatag ang ating loob. Tatawagan ko siya bukas at hihilingin na pumunta dito. Ang isa ay nasa honors class sa number 1 high, top 20 sa kanyang baitang. Magaling siya sa math.
Ang isa naman, kabalik lang sa paaralan pagkatapos huminto ng 2 taon. Pero siya ay nag-rank first sa distrito sa kanyang pagsusulit sa pagtatapos ng middle school. Ito ang mga resulta mula sa placement test na ibinigay ko sa kanila kahapon. Tingnan mo ang mga marka ni Yaya. May pagkakataon ba siyang manatili sa number 1 high? Mayroon akong isang set ng mga totoong tanong mula sa nakaraang pagsusulit sa first high. Ano sa tingin mo? Kung sasagot siya agad, malalaman ko. 2 oras. Sumulat hanggat kaya mo. Walang bulungan. Huwag magmadali. Maglaan ka ng oras. Ang tiya mo at ako ay maghihintay sa sala. Yaya, tingnan mo muna ang mga huling tanong. Tingnan mo kung may masasagot ka. Huwag kang magpatali sa unang tanong. Ganyan din ako dati sa pagsusulit. Laktawan mo at sagutan ng iba. Balikan mo at mauunawaan mo rin. Sa pagsusulit sa susunod na buwan, kung ikaw ay nasa huli ng klase, aalis ka. Iyan ang patakaran. Pareho para sa lahat. Ang transfer student na nakaupo rito dati bumagsak sa buwan ng pagsusulit at umalis kahapon lang. Sa tingin mo ba ay papasa siya? Isang katulad niya. Imposibleng pumasa siya. Kung hindi mo babayaran ang pag-aaral ni Yaya, pupunta ako sa bundok liyang at magpe-perform para kumita. Ikaw ay mag-focus sa iyong pag-aaral. Iwan mo na sa amin ang mga matatanda. Yaya Crawford, napakaraming tao ang umaasa sa iyo. Huwag mo itong sirain. Zia, paano kung walang maisulat ang batang ito? Ano ang gagawin natin? Sinasabi ba ni G. Jenkins na hindi kaya ni Yaya? Naku, halos 1 oras na. Wala pa sa kalahati si Yaya. Nakaupo si G. Jenkins doon. Nakakunot ang noo ng matagal. Kakayanin ba niya? Huwag kang masyadong mag-alala. Ang sipag ni Yaya, okay lang siya. Yaya, kailangan mo kaming ipagmalaki. Nagpupuyat ka tuwing gabi, hanggang hating gabi. Nakailang kahon ka ng ballpen. Kung hindi mo malampasan ang balakid na ito, sayang lang lahat ng paghihirap mo. Lalong bumibilis ang pagsusulat niya. Mukhang kaya niya. Magtiwala ka sa kanya. Tiyak na gagawin niya. Uy, kaya mo yan, Yaya. Alam kong hindi mo kami bibiguin. Ipakita mo kay G. Jenkins ang kaya mo. Tapos na ang 2 oras. Wow! Natapos mo lahat. Alam kong kaya mo. Oras na para isumite. Ayos lang, Yaya. Huwag kang kabahan. Nakita ko ang mga huling malalaking tanong. Pareho ang sagot natin. Relax. Magiging maayos ka. G. Jenkins, kamusta si Yaya? Kaya ba niya? Yaya. Kaya pa siyang iligtas. Maililigtas siya. Ang pundasyon ni Yaya ay matatag. Naaalala niya ang bawat formula. 2 taon siyang hindi nag-practice, kaya kinakalawang na siya at hindi makasabay. Pero kaya niyang umupo ng tahimik at mag-focus. May pasensya siya na alamin ang mga bagay hindi tulad ng mga bata ngayon. Kapag nakatagpo sila ng mahirap na problema, hinahanap nila agad ang sagot. Bigyan mo siya ng 3 linggo at papasa siya ng mataas sa monthly test. May galing pa ang Yaya mo. Hindi kita binigo, di ba? Siyempre hindi. Ang Yaya ko ang pinakamahusay. Lucas, ang iyong pundasyon sa math ay medyo maganda, pero masyado kang mabilis gumawa. Palagi kang lumalaktaw ng steps at nawawalan ng puntos ng walang dahilan. Ayusin mo ang ugaling iyan at ang iyong math score ay tataas pa ng 20 puntos. Huwag kayong mag-alala, G. Jenkins. Talagang aalisin ko ang ugaling iyan. Yaya, ang pag-ikot-ikot araw-araw ay sayang sa oras mo at nauubos ang lakas mo. Bakit hindi ka na lang tumira sa amin? Anak, magandang ideya iyan. Sa ganitong paraan, makakasabay kayo sa eskwela sa araw, tapos uuwi sa gabi para sa dagdag na aralin kay G. Jenkins. Kung papasa kayo ng mataas sa monthly test, wala kaming magiging problema na panatilihin kayo sa West High. Salamat, Tito Miller. Mag-aaral akong mabuti, promise. Yaya, naglagay ako ng bagong bedsheet sa kama. Naglagay din kami ng desk. May lampara na doon. Kung mag-aaral ka sa gabi, huwag mong pilitin ang iyong mga mata. At isa pa, kung giniginaw ka mamayang gabi, may mga ekstrang kumot sa loob ng cabinet na ito. Mula ngayon, ito ang bahay mo. Tingnan mo kung may iba ka pang kailangan.
Hindi ko kayo masusuklian. Ako, si Yaya Crawford, ay lumuluhod sa harap ninyo bilang pasasalamat. Oh anak, hindi namin ginagawa iyan sa pamilyang ito. Magpahinga ka ng mabuti at mag-top ka sa monthly test na iyan. Pakinggan mo ako. Ikaw na masamang demonyo. Ikaw na masamang maliit na demonyo. Ngayon, maging mabuti ka at hayaan mong lutasin ka ng yaya mo. Hindi mo ba alam na ang Yellow River ay nagmumula sa langit? Dumadaluhong sa dagat? Noong 960, nagsimula ang Northern Song. Si Zhao Kuangyin ang humawak sa trono. Hindi ka naman nag-aaral ng sobra, di ba? Yaya, ang sipag mo sa nakaraang ilang linggo. Anong reward ang gusto mo? Yaya, sa wakas, ay may inalok sa'yo ang tatay ko. Huwag kang mahiyang humingi. Sabi ni Lola, noong nakaraan ng adobo ay napakasarap. Pwede ko bang hilingin kay GNNG Miller na gawin ulit iyon? Gusto kong magdala ng ilan para kina Lolo at Lola. Bakit magiging problema iyon? Gagawin ko na ngayon din. Salamat, GNNG Miller. Maya-maya, ihahatid kita sa bahay. Kung hindi, ang adobo ay hindi na ganun kasarap kapag lumamig. Sasama ako. Sabi ni Lolo noong nakaraan gusto niyang makipaglaro sa akin ng chess. Itong babae, lumaki siya sa lugar na tulad nito. Bumalik na sina Lucas at Yaya. Lola, tulungan kita. Hahaha. Ikaw si G. Miller na laging binabanggit ni Yaya, hindi ba? Tara, maupo ka sa loob. Magulo dito, kaya huwag mo kaming husgahan. Hindi naman. Palagi ng magaling na estudyante si Yaya. Nangunguna siya sa bawat pagsusulit. Laging sinasabi ng mga guro niya na ipinanganak siyang mag-aral. Talagang may talento siya para doon. Kung hindi siya tumigil sa pag-aaral, nakaupo siya sa silid-aralan ng isang nangungunang mataas na paaralan. Nag-cram para sa mga pagsusulit. Tama. Kaming dalawang matatanda ang pumigil sa kanya. Ang mga magulang niya ay namatay noong siya ay 10. Pumanaw sila. Nanghihina na ang paningin ng kanyang lola at ang mga paa ko ay hindi na gaya ng dati. Nag-aalala siya sa amin matatanda na walang mag-aalaga sa amin. Kaya tumigil siya sa pag-aaral. Sir, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Noong 10 taon si Lucas, nagalit siya kung anong brand ng sapatos ang bibilhin. Sa 10 taong gulang, siya na ang nagpapatatag ng pamilya. Kinanong ko kung bakit hindi siya pumapasok. Sabi niya, sawa na siya. Pero madalas akong bumangon sa kalagitnaan ng gabi. At makita siya na kinokopya ang mga problema sa mesa. Tuloy-tuloy siya hanggang hating gabi. Mabait na bata si Yaya. Nagbihis siya ng ganyan para protektahan ang sarili mula sa kanyang tiyuhin. Ang walang kwenta kong anak bumalik bawat ilang araw, humihingi ng pera. Kaya si Yaya nagpakulay ng blonde ang buhok at naglagay ng makapal na makeup. Sabi niya, sa ganitong paraan, hindi iisipin ng tiyuhin niya na madali siyang biktima. Matapos tumigil si Yaya sa pag-aaral, bumalik ang tiyuhin niya at sinabi na magtatrabaho siya para sa kanya. Pero nakahanap siya ng trabaho sa isang hot pot restaurant at nagtrabaho hanggang sa pumutok ang kanyang mga kamay. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya. Ganyan na siya palagi. Kahit noong bata pa siya. Tuwing nagiging mahirap ang buhay, siya mismo ang nagdadala ng lahat. Sir, mula ngayon, basta gusto ni Yaya na mag-aral, ako na ang magbabayad para sa kanya. Ang banal mo. Yumuyuko po ako sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Tito, tumayo po kayo at mag-usap tayo. Hindi ko po kayo hahayaang gawin ito. Tito. Kaya niyo po. Bakit hindi ko magagawa? Napakahirap ng buhay ni Yaya. Wala kaming magawa para tulungan siya. Pinahirapan namin siya dahil sa napakaraming paghihirap. Hindi lang isang tao ang iniligtas ninyo. Iniligtas ninyo ang buong pamilya namin. Tito, tumayo po kayo at mag-usap tayo. Tumayo na po kayo. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo. Matalino na si Yaya mula pagkabata. Noong 3 o 4 na taong gulang pa lang siya, hinihimas na niya ang mga binti ng kanyang lola. Simula ngayon. Kung sakaling magloko siya, paluin siya, sigawan siya. Kung ano ang kailangan ninyo, huwag lang siya palayasin. Huwag ninyong hayaang mawala ang pagkakataon niyang mag-aral. Simula ngayon, si Yaya ay bahagi na ng pamilyang Miller. Hanggat may hininga ako, Victor Miller, hindi ko siya hahayaang huminto sa pag-aaral muli. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang marka niya sa math ay mula 42 hanggang 78. Sa ganitong bilis,
Ang pananatili sa unang mataas na paaralan para sa buwan ng pagsusulit ay hindi problema. Pasok. G. Miller, ang cash flow ng kumpanya ay muling nagkaproblema ngayong buwan. Ang sahod ngayong buwan, ang mga invoice ng mga supplier, at ilang overdue mga utang sa bangko ay hindi pa nababayaran. G. Miller, sa nakaraang 3 buwan, kayo po ang sumagot ng lahat ng gastusin ng kumpanya ngayong buwan. Makakahanap ako ng paraan. Maaari na kayong umalis. Ang mga grado ni Yaya ay sa wakas ay bumubuti na. Ang mga aralin ni G. Jenkins ay nagbubunga. Ngunit kung patuloy kong ilalagay ang pera ng pamilya sa kumpanya sa susunod na buwan, baka hindi ko na kayang i-renew ang tutoring ni Yaya at Lucas. Hello? Presidente Lee? Ito si Victor Miller ng Miller Building Materials. Gusto ko sanang mag-apply para sa loan. Oy, alam mo ba yung transfer student sa klase natin? Lumalabas na siya ay isang pasaway na babae. Yung may bleached na buhok at smoky eye. Alam mo ba kung paano siya nakapasok sa paaralang ito? Paano siya nakapasok? Narinig ko may isang tanga ang nagbabayad para sa pag-aaral niya. Hindi lang ang pagkain niya at ang inumin niya, pati ang kwarto niya. Pat na rin kumuha siya ng private tutor para sa kanya. Sino ba talaga ang tinatawag mong tanga? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Diba? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Kailangan kang turuan ng leksyon ngayon. Nasa basketball game si Lucas ngayon. Tingnan natin kung sino ang magtatanggol sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Tama. Dati akong pasaway na babae. Kaya kong harapin ang 3 sa inyo nang hindi man lang kumikibo. Hoy! Silid-aralan to! Kung sasaktan mo ang sino man, agad kang palalayasin ng eskwela. Tapos, ang pera ng tito mong kawawa, masasayang lahat. Naghirap ng husto si Tito Miller para maipasok ako sa eskwelang ito. Hindi ako pwedeng magdulot ng gulo. Ano? Natatakot ka ba? Ikaw ang natatakot. Binabalaan ko kayong lahat. Tawagin niyo ako kahit anong gusto niyo. Dati akong may blonde na buhok at nagsusuot ng smoky eye makeup. Wala akong pakialam sa sasabihin niyo. Pero simula ngayon, kung makarinig ako ng sino man sa inyo na nagsasalita ng masama tungkol kay Tito Miller, hindi ko na ito palalampasin. Ikaw, sinong sinusubukan mong takutin? Narinig ko mula sa mga dating kaklase niya na magulo siya sa labas. Tinatawag nila siyang blonde yaya. Eh ano kung matapang ka sa labas? Ngayong nasa eskwelang ito ka, sumunod ka sa mga patakaran ng eskwela. May midterms, sa susunod na linggo, bumagsak ka at itataboy ka pa rin. Tapos, babalik ka sa pagiging pasaway na babae. Nagmakaawa si Tito Miller sa maraming tao para lang maipasok ako sa eskwela at gumastos ng napakaraming pera. Ngayong araw, ako si Yaya, magbabatunay ako. Sigurado ka bang babagsak ako? Ano ang pusta natin? Mababa ang tingin mo sa mga pasaway na babae, di ba? Kung makapasa ako sa exam ngayong buwan at manatili sa first high, kailangan mong magbihis parang pasaway na babae sa labas ng gate ng paaralan, sa harap ng lahat, at humingi ka ng tawad sa akin. Isa tayong nangungunang paaralan sa lungsod. Maraming magagaling na estudyante ang nag-aagawang makapasok, pero hindi pa rin sila natatanggap. Hindi ako naniniwala na si Yaya, isang pasaway na babae na huminto ng 2 taon, ay makakapasa sa exam na ito. Sige, kaya na. Kung bumagsak ka, ikaw mismo ang aalis sa paaralan. Ayokong pumasok sa klase kasama ang pasaway na babae. Sige, I enjoy mo yung itim mong buhok habang kaya mo. 1000 beses na akong pinahirapan ng math. Pero, mahal ko pa rin ito gaya ng unang pag-ibig. Ikaw munting problema. Kailan ka ba papasok sa utak ng Yaya sis mo? Yaya, gabi na. Nagsasanay ka ba ng atungal ng leon? Wala akong mood makipagbiruan sa'yo. Ang huling problema sa math, talagang nakakainis. Ang problemang ito, nalutas ko ito sa 2 paraan. At hindi tumugma ang alinman sa answer key. Kung lalabas ito sa pagsusulit bukas, talagang malalaglag ako. Alam ko kung paano ito lutasin. Una, gumuhit ng pantulong na linya dito. Pagkatapos, gamitin ang similar triangles. Tugma? Tugma lahat. Henyo ka. Na-stuck ako sa problemang ito ng kalahating oras. 2 beses mo itong ipinaliwanag. At naunawaan ko lahat. Ikaw ang matalino. Binigyan lang kita ng ideya. Ikaw mismo ang nag-solve ng sagot.
Ayan, munting math. Hindi ka makakatakas sa hawak ng yaya sis mo. Gagawa ako ng 2 pang mahihirap na problema at durugin ang kompetisyon. Bukas na ang monthly exam. Matulog ka na. Kaya mo yan. Iya, ace, ng yaya sis mo. Paano natin ito aayusin? 2 perpektong puntos. Ganito. Tatay, nanay, ginawa ninyong dalawa ang buong setup na ito mas malaki pa sa pagsusulit sa kolehiyo, lugaw ng tagumpay, at kakanin ng tagumpay. Ang kulang na lang ay isang malaking pulang banner para sa atin. Ang mga pagsusulit buwan-buwan ay kasing halaga, kaya seryosohin mo. Yaya, kumain ka pa. Ang busog na tiyan ay nakakatulong sa utak mo na gumana ng mas mabilis. Hindi ka ba nag-aalala na ako'y kumain ng kaunti at hindi gagana ang utak ko? Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin si Yaya ay anak ninyo. Huwag ka nang magbiro. Kumain ka na. Halika na Lucas, tapusin mo itong mangkok ng lugaw ng tagumpay. Ubos na. Ganyan dapat gawin. Ang init, init, init. Ang loko niyang bata. Kinakabahan siya. Hindi man lang alam ni Yaya kung paano isulat ang salitang kinakabahan. Ngayon, babawiin ko lahat ng kaalaman na nawala sa akin sa nakaraang 2 taon. Bawat piraso nito. Para sa panalo ni Yaya sa simula. Aba, nag-aaral sa huling minuto? Sa tingin mo ba, pagtingin ng 2 beses, makakakuha ka ng pasado? Pinakamahusay ang memorya mo bago ang pagsusulit. Hindi mo alam iyon? Nasayang mo ang lahat ng mga taon sa paaralan. Ikaw, huwag kang mayabang. Ang pagsusulit buwan-buwan ang magpapakita kung sino ang mas mahusay. Tara Yaya, kaya mo yan. Itong problema ay yung tinuro sa akin ni Lucas kahapon. Nahulaan ko talaga. Genius pa talaga ako? Gumuhit muna tayo ng guideline dito. Ang pinakamagandang bahagi ng pagsusulit ay ang pagbukas ng papel at makita na alam ko ang problemang ito at alam din ako nito. Magkaibigan na kami. Unang mataas na paaralan, papasok si Yaya Crawford. Ang galing! Yung problemang tinuro mo sa akin kagabi ay lumabas sa pagsusulit ngayon. Lucas, ikaw ang aking lucky star. Ako pa rin si Yaya mo. Oy! Binangga mo ang isang tao? At tumakas? Taga saang kalye ka? Pangahas kang manggulo sa mga tao ko? Oy. Tama na. Hindi nila sinasadya. Bakit ka namumula? Huwag mong sabihin may internal injury ka. Alam ko na, tiyak na sinaktan ka niya. Pababayaran ko siya. Oy. Ayos lang ako. Baka dahil lang sa init. Nandoon ang mga magulang ko. Dali, pumunta tayo. Sobrang init ba talaga ngayon? Yaya, kumusta ang ginawa mo? Okay lang kung hindi ka nagalingan. Isang monthly exam lang yan, walang ibig sabihin. Hahanap ako ng ibang school para sa'yo. Sa ibang lugar, okay? Kung hindi pwede sa number 1 high, maghahanap tayo ng iba. Mayroon namang ibang mapupuntahan ka. Yaya, huwag mong asarin ang tatay ko. Tito Miller, hindi ako umiling kanina dahil hindi ako nagalingan. Ang ibig kong sabihin, walang problema. Kami ni Lucas ay nagkumpara lang ng sagot. Tiyak na mananatili ako sa number 1 high. Itong babaeng ito. Tinakot mo ako. Tama, hindi tayo magluluto ngayon. Kumain na lang tayo sa labas. Tara na. Sikat ang French restaurant na ito. Pati ang mga server ay mga dayuhan. Totoo talaga. Pwede ko bang kunin ang order ninyo? Ngayon, ipinagdiriwang natin si Yaya dahil pumasa siya sa monthly exam. Yaya, ikaw na ang pumili. Tito Miller, ang English ko ay mahina. Siya, mag-order ka na? Isasalin ko para sa'yo. Salamat. Ang mura. Wala man lang larawan. Ako. Gusto ko. Isang scope. Quack, quack, quack. Beijing. Quack, quack, quack. Oh, ibig niyang sabihin ay Beijing roast duck. Beijing roast duck. Siya. Si Yaya lang ang makakaisip ng ganyang parirala. Ang roast duck ay quack, quack, quack. Paano naman ang roast suckling pig? Oh, Ning Miller. Alam ko ito. Pig. Ha.
Huwag kang tumawa. Huwag. Ako, mag-aral ng mabuti at patuloy na umangat. Hintayin mo lang hanggang makapasok ako sa tanyag na universidad. Ikaw. TikTok, TikTok, ako. Ako, slash, slash, slash ikaw. Tayo. Pupunta tayo sa Beijing para kumain. Quack, quack, quack. Oh, ang ibig sabihin ni Yaya ay mag-aaral siya ng mabuti mula ngayon. Makapasok sa tanyag na universidad at saka kanya isasama sa Beijing para sa roast duck. Ikaw, magaling. Oh, maliit kang manunukso. Maliit kang makulit na nilalang. Kaya kang hawakan ng yaya mo. Gab, sumuko ka na. Sumuko ka na. Oh, nagpapanggap ka pa ring masipag? Malapit nang tumaas ang mga grado mo. Kaya ipak mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa paaralan. Sundin mo ang payo ko. Tingin ka sa salamin. Tingnan mo sa huling pagkakataon ang mahalagang itim mong buhok. Hoy, ikaw? Sige, alam kong malapit ka nang umalis sa paaralan na ito. Hindi ako bababa sa iyong antas. Lumabas na ang mga grado. Ano iyon? Masyado kang takot tingnan ang grades mo? Natatakot ka na magsimulang umiyak? Ang yaya mo ay nakaranas na ng lahat mula noong mga araw na natutulog ako sa lansangan. Wala nang hindi ko nakita. Kaya tigilan mo na ang mga masasakit na salita sa harapan ko. Ikaw ay isang maliit na punk. Ikaw. Alam kong tiyak na mananatili ako. Wala nang kailangan makipagsiksikan sa crowd. Bukod pa, ang mga grade sheet na iyan ay hindi pupunta kahit saan. Hindi sila maaaring tumubo ng mga binti at tumakbo. Sweetie, Hoy, tabi! Yaya! Lumabas na ang mga monthly test scores. Hulaan mo kung ilang puntos ang nakuha mo. gaano kataas kaya? Lampas? 250. At talo ako. Hangal ka. Pati ang buong pamilya mo. Yaya, 426 ang score mo. Ika, 103 ka. Pwede kang manatili sa Central High. Oh, ang galing. Sabi ko sa'yo. Si Yaya, laging panalo. Ano? Imposible! Sinungaling ka. Titingnan ko mismo. Bitaw. Easy lang, Neng. Bakit nagmamadali? Nakipagpustahan ako sa kanya kanina. Kung mananatili ako sa Central High, magbibihis siyang parang pasaway na babae at hihingi ng tawad sa harap ng buong paaralan. Talaga? Bakit hindi mo sinabi? Tara, manood tayo. Uy, teka. Muntik ko nang malimutan to. Si. Mas mataas ba talaga score ni Yaya kaysa sa akin? Malamang nag-cheat ka. Mandaya, Mandaya, Mandaya. Ika, 104 ka. Ika, 103 siya. Hindi lang siya nakapasa. Tinalo kanya ng isang pwesto. Tinalo kanya. Dahil magkaklase tayo, pakinggan mo ang payo ni Yaya. Tigilan mo na ang pag-uusisa sa nakaraan ng iba. Gamitin mo ang oras na iyon para mag-solve ng 2 pang problema at makakuha ng 2 pang puntos. Kung hindi, ang matalo sa isang pasaway na babae ay sobrang nakakahiya, di ba? Yaya, hinahanap lang kita. Director Davis, may problema ba sa score ni Yaya? Nag-cheat siya, di ba? Nakita mo ba talaga siyang nag-cheat? O may itinanim kang kamera sa kanya? Hana, huwag mo siyang maling paratangan. Wasto ang score ni Yaya. Sa katunayan, sa pagsusulit na ito, si Yaya ang may pinakamalaking pag-unlad. Nagdesisyon ang paaralan na bigyan siya ng Most Improved Award at $100 at $60. Yaya, nakuha mo ang Most Improved Award. Ang galing mo! Yaya, sana ipagpatuloy mo ito at magsikap ka pa. Salamat po, sir. Magpapatuloy akong magsikap. Laban, Yaya. Aba, may isang tao na may pangakong dapat tuparin. Hindi ako makapaghintay na makita kang naka-blonde hair. Ang taya ay taya, Hana. Suotin mo! Suotin mo! Suotin mo. Suotin mo. Hana, kung hindi mo isusuot, sabihin mo. Pero hindi ko matiis ang mga taong hindi tumutupad sa kanilang salita. Mula ngayon, lumayo ka sa akin. Kung hindi, gigulpiin kita sa tuwing makikita kita. Hana, kung hindi mo kaya, humingi ka ng tawad, pinapanood ka ng lahat. Paano ka haharap sa iba sa paaralan? Sige, lagi akong tumutupad sa salita ko. Apology lang naman yan. Ano bang mahirap doon? Humingi ka ng tawad. Halika, humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad.
Hindi mo ba naiintindihan? Humingi ka ng tawad. Tama na. Pasensya na. Hindi dapat kita pinagtawanan. Inaamin ko na, karapat-dapat kang mapabilang sa first high. Masaya ka na? Tinatanggap ko ang iyong apology. Umalis ka na. Ayun lang. Hindi ba dapat mo akong lumuhod at magmakaawa at tumahol na parang aso? Masyado kang nanood ng maraming basurang drama. Mas mabuti pang magbasa ka ng 1 o 2 libro. Huwag kang mayabang. Nagpabaya lang ako ngayon. Sa susunod na exam, tatalunin kita. Imposibleng matalo ako sa isang pasaway na babae. Kumpa. Sige game. Kung sino ang matalo sa susunod na exam, siya ang manlilibre ng hapunan. Ang buong paaralan ang saksi natin. Deal. Yaya, ikaw na ang alamat sa eskwela natin ngayon. Wala pang 1 buwan ang inaral mo at pumasa ka sa buwan ng exam. Nakakuha ka ng slot sa first high. Ang galing mo. Ay, tama na. 103 lang ako sa buong taon na hindi ako nakapasok sa top 100. Ano bang ipagmamalaki diyan? Hindi tulad mo, na ikasiyam ang rank. Kahanga-hanga. Wala iyon. Anong gang ka? Anong ginagawa mo sa teritoryo namin? Hindi mo ba alam na ito ang teritoryo namin? Hindi bro, hindi ako aksidente lang ngayon. Aksidente, ha? Hoy, Yaya, anong ginagawa mo? Hindi ba pwedeng mag-usap na lang? Sunggaban siya. Akala ko dati na ang hero ko ay ang Monkey King na nakasakay sa ulap na bahaghari. Pero hindi ko inaasahan na siya ay isang pasaway na babae. Anong klaseng tanga? Yaya, Yaya. Ilang buwan na. Anong nangyari sa'yo? Dito na ako nag-aaral ngayon. Mula ngayon, huwag na kayong mang-istorbo sa mga estudyante ng first high. Sinasabi ko sa inyong dalawa, tigilan na ang pagsasayang ng buhay ninyo. Maghanap kayo ng matinong trabaho. Makabubuti iyan sa inyong dalawa. dahil sinabi ni Yaya, susunod kami ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Yaya. Hindi na kami babalik. Tama. Kung ano ang sabi ni Yaya, yun ang masusunod. Aalis na kami ngayon din. Yung 2 yon? Alipores mo? Ganyan ang Yaya ko. Ang dami mong backer sa lahat ng lugar. Ito? Mula ngayon, kung may pasaway na lalaki na mang-istorbo sa'yo dito, banggitin mo lang ang pangalan ko. Epektibo yan. Oy, Ano bang gusto mo ngayon? tungkol sa nangyari ngayong araw, salamat. Pero wag mong asahan na magpapasipsip ako sa'yo tulad niya. Ano? Nag-iisip ka ba bago ka magsalita? Ay, kalimutan mo na. Wala akong inaasahan mula kay Yaya. Wala akong ginagawa para may kapalit. Tara na. Nababaliw na ba ako? Hindi ako makapaniwala na naisip ko na ang pasaway na babae ay medyo astig. Nababaliw na ako. Tara. Maupo ka. Dali. Ito ang reward mo sa buwan ng pagsusulit. Buksan mo at tingnan kung gusto mo. Puno ito ng mga study app at digital practice test. Napakaliit ng screen ng phone mo at basag sa 2 lugar. Masasaktan ang mata mo. G. Miller, napakamahal naman po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Tsaka, binabayaran niyo na po ang tutoring ko at ang tuition. Baka hindi ko kayo mabayaran. Makapasok ka sa kolehiyo at quits na tayo. Pero talaga, Sina. Ibinigay sa'yo ni tatay. Tanggapin mo na. Tatay, pang-siyam ako sa buong grado ngayon. Nasaan ang regalo ko? Ay, naku. Ikaw na. Eto. Para sa'yo ito. Seryoso? Tatay ko talaga? 6 na buwan ko na itong gusto. 2 oras kada linggo, Max. Kapag bumaba ka sa ika-10, mawawala. Si. 2 oras lang. Salamat, tatay. Ipinapahayag ko, ikaw ang pinakamagaling na tatay sa mundo. At pinakamagaling na nanay. Mila. Sa totoo lang, may regalo din ako para sa inyo. Ang gaganda nila. Ganda, di ba? Sabay namin silang pinili. Si Yaya ay naghanap sa buong mall. Inabot siya ng mahigit 1 oras. Salamat, Yaya. Uy, Yaya. Saan mo nakuha ang pera? Scholarship ko, 100 at $60. Naisip ko, napakabuti niyo sa akin.
Kaya gusto ko kayong regaluhan. Nanay, kayo na magsuot niyan. Sige na. Tama, subukan natin. Ano itsura namin? Mukhang maganda, di ba? Mukha ba akong maganda? Ang galing. Alam ni Yaya na bagay agad at perpektong perpekto. Wait, siya nga pala, Yaya. Paano mo nalaman ang sukat namin? Hula ko lang. Hindi ba obvious? Si Yaya ay mapagmasid. Naalala niya ang sizes ninyo. Oh Yaya, tatanggapin namin ito ngayon. Pero simula ngayon, huwag ka nang gumastos ng ganito. Tatay, tigilan mo na ang pagpapanggap. Tingnan mo kung gaano ka kasaya. Nakangiti ka hanggang tainga. Ikaw na paslit. Sige, tama na. Handa na ang hapunan. Maghugas at kumain na. G and G, Miller, tulungan ko po kayo. Nanay, tutulong din ako. Most Improved Award. Ilalagay ko ito sa prominenteng lugar para manatili akong motivated. Ang kabutihan ng pamilyang Miller, gugugulin ko ang buong buhay ko sa pagbabayad sa kanila. Abala ako sa midterms at hindi ako nakauwi ng buong linggo. Nagtataka ako kung kamusta si Lolo at si Lola at kung kumakain ba sila ng maayos. Tara na, halika. Ang bango naman. Para itong amoy ng adobo ni tatay. Ano, asong pang-amoy ka ba? Pumasok ka, halika, sa loob. Ngayon na. Ay, Tito Miller, anong ginagawa niyo po dito? Tatay, ikaw nga. Yaya, habang nasa paaralan ka, pumupunta si G. Miller araw-araw para alagaan kami. Nag-aalala siya na baka hindi makakain ng mainit. Hindi mo man lang sinabi sa mga lolo't lola mo ang magandang balita na pumasa ka sa midterms mo ng may karangalan. Lolo, Lola, nakakuha po ako ng Rango 103rd sa buong baitang, kaya mananatili po ako sa paaralan at magpapatuloy sa pag-aaral. Galing. Napakagaling. Galing. Sabi ko na, ang yaya natin pinakamagaling. Lola, gusto niyo po ba? Maganda. Lolo, Ay, para po sa inyo ito. Sa pagkakataong ito, nanalo ako ng Most Improved Award. Ang premyo ay isang buong 160 piso. Ginamit ko lahat para bilhin ang mga ito para sa inyo. ang bait mong bata. Dapat inipon mo na lang ang perang scholarship. Marami kang magiging gastos sa hinaharap. Lolo, Lola, masipag akong nag-aaral upang balang araw ay mas mapangalagaan kayo. Wala kayong binili na bagong damit sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nating kumain, subukan ninyo ito at tingnan kung kasya. Siya, siya. Ang mga red dates na ito ay pang-ibabad sa tubig, okay? At honey, magtimpla ng isang tasa tuwing umaga para sa tiyan ninyo. Ang langis na pampagaling na ito ay para kay Lolo para ipahid sa kanyang tuhod. At itong osmanthus cake, Lola, sabi niyo gusto niyo ito dati. Eto, subukan ninyo. Ya, iwan mo sa akin ang mga lolo't lola mo. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at makapasok sa tanyag na universidad. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Yaya, nag-iisip ako kung bakit hindi ko mahanap kahit saan ang hamak na babaeng iyon. Akala ko itinago ng matanda siya. Kaya pinadala niya siya rito para mag-aral. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hoy! Hayaan mo, pasukin mo ako. Nandito ako para makita siya. Eskwelahan ito. Hindi pinapasok ang mga estranghero. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, tatawag ako ng pulis. Umalis ka na. May pera ang matanda para pag-aralin ang hamak na babaeng iyon, pero wala para bilhan ako ng inumin. Uuwi ako at haharapin siya. Lucas, yung math problem na ginawa mo sa board ngayon, paano mo nasagot? Gumamit ako ng dalawang magkaibang paraan at inabot pa rin ako ng mahabang paraan. Nalutas mo ito sa wala pang isang katlo ng mga hakbang. Siguro matalino lang talaga ako.
ipinanganak na ganito. So, ang sinasabi mo, bobo ako? Hindi ko sinabi iyon. Ayos ba ang paa mo? Bakit ba namumula ang mukha ko? Bakit hindi ko mapigilan? Saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Hi, Lola. Yaya, umuwi ka na agad. Nahimatay ang lolo mo dahil pinagalit siya ng tito mo. Lola, anong nangyari kay Lolo? Noon, nag-aayos ang lolo mo ng mga bagong nakolektang recyclable. Matanda, tinatanong kita, paano napabalik sa eskwela ang hamak na babae? Binigyan mo ba siya ng pera? Wala kang pakialam. Anong sabi mong wala akong pakialam? Makinig ka sa akin, wala na ang kuya mo. Ikaw na lang ang natitira kong anak, kaya akin ang lahat ng pera. Ginagastos niya na ang pera ko. Anong pera mo? Ang pag-aaral ni Yaya ay binayaran ng isang mabuting tao. Huwag ka nang makialam. Ikaw? Mabuting tao? Hindi ako naniniwala. Bakit may gagastos ng pera para mag-aral siya ng walang dahilan? Pustahan tayo, itinago mo ang pera sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ikaw, matanda, anong ginagawa mo? Umalis ka sa daan ko. Ikaw, Anak na walang utang na loob. May nagawa ka ba para sa pamilyang ito sa lahat ng taon? Bumalik ka lang para sa pera? Ako, bubugbugin kita hanggang mamatay. Bubugbugin kita. Ibigay mo na. Hulyanin ka na matanda. Kahit na ang walang kwentang babae makuha man ang lahat ng edukasyon, mapapakinabangan lang niya ang ibang pamilya. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin ang pera. Sa pinakamasama, kapag namatay ka, susunugan kita ng dagdag na pera. Ikaw. matanda, anong nangyari? Mahal ko. Hindi ko siya ginalaw. Nahulog siya mag-isa. Matanda, gumising ka. Tulong po. Tingnan mo ang ginawa mo sa lolo mo. Ang lakas ng loob mo. Apihin ang lolo ko. Akala mo ba patay na ako? Pagsisihan mo ito. Pababayaran ko siya. Sasama ako sa'yo. Saan kayo pupunta? Isinugod niya si Lolo sa ospital. Pababayaran ko siya. Oo, turuan mo siya ng leksyon at pagsabihan siyang humingi ng tawad. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ko man kayang protektahan sina Lola at Lolo, anong klaseng tao ako? Yaya, pakinggan mo ang tito mo. Paano kung masaktan ka ulit? Sino ang mag-aalaga kay Lolo? Ahem. Yaya, Lolo po. dapat nasa eskwela ka, di ba? Bakit ka nandito? Bumalik ka. Pinaghirapan mong makapasa sa pagsusulit at manatili sa paaralang iyon. Hindi ko mapipigil ang pag-aaral mo. Hindi po ako aalis. Hindi ko po kayo pwedeng iwan ni Lola dito na mag-isa. Mag-leave po ako para alagaan kayo. Kapag gumaling na po kayong dalawa, babalik na po ako sa paaralan. Bumalik ka. Ayos lang ako. Lolo, huwag po kayong gumalaw. Yaya, pakinggan mo ang lolo mo. Yaya, tama ang lolo mo. Ang mga grado mo ay gumanda lang at ang practice exam mo ay darating na. Tungkol naman sa lolo mo, bahala na kami ng tita mo. Baliw na bata? Sina Lola at Lolo ay pamilya rin natin. Aalagaan natin sila parang sarili nating mga magulang. Mag-aral ka na lang. Dalawin mo si Lolo pagkatapos ng klase, di ba? Halika, tumayo ka. Tito Miller po, GNG. Miller po, sumusumpa po ako na papasok ako sa tanyag na universidad at babayaran ko po kayong dalawa. Yun lang ang kailangan kong marinig. Kailangan kong sagutin ito. G. Miller po, ang loan po ninyo sa bangko ay overdue na po ng 2 buwan. Kung hindi pa po kayo nakabayad sa ika-15 ng susunod na buwan, ang bangko po ay kailangang magsagawa ng legal na aksyon po. Pera, makakahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mabait na bata si Yaya. Makakahanap ako ng paraan para matulungan siya. Ano yan? Wala, negosyo lang. Alagaan mo si Lolo. Bayaran ko muna ang bill. Tito Miller, huwag kang mag-alala. Babayaran ko bawat sentimo. Baliw na bata. Hindi nagbibilangan ang pamilya.
Yaya, Kukuha ako ng bike. Mag-empake ka muna ng bag mo. Hana, mahilig kang magsuot ng wig, bakit hindi mo na lang isuot habang naglilinis? Anong tapang mong gawin ito sa harap ni Yaya? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag mang-api ng kaklase? Yaya, sumusubok lang kaming ipagtanggol ka. Puwisit! Si Yaya ay naniniwala sa kapayapaan at pagkakaibigan. Malinaw? Makinig kayo. Lumayas kayo dito. Kung makita ko kayo ulit, sasampalin ko kayo. Medyo astig siya. Kaya hindi lahat ng pasaway na babae ay masama. Mukhang makitid ang isip ko dati. Hoy, Yaya. Nakuha mo ang loob ko. Bulag ako dati. Simula ngayon, ikaw na ang boss ko. Kung sasabihin mong silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sasabihin mong hulihin ang aso, hindi ko hahabulin ng manok. Ang charming ko ba? Si? Umuwi na kayo. Kailangan ko pang pumunta sa ospital para alagaan si Lolo. Yaya, kunin mo muna ito. Bilhan mo si Lolo ng prutas. Paalam. Ang babaeng ito, nagbago ang isip niya. Bilisan, kailangan magpalit ng benda si Lolo ngayon. Yaya, Bakit ka naglakas loob na bumalik dito? Ako? Hoy, Yaya, relax lang. May camera sa gate. Kung saktan mo siya, ma-expel ka. Aayusin natin siya ng tahimik mamaya. sino ka? Bastos, huwag kang makialam. Hindi ako natatakot magpakilala. Lucas Miller. Nakatira si Yaya sa pamilya ko ngayon. Hayaan mo siya. Sa bahay niyo? Aba, Yaya, tingnan mo nga. Nakatira ka sa lalaki sa edad mo? May boyfriend ka na? Gusto mong sabihin ko sa teacher mo? Anong siglo na ito? Sumusumbong ka pa sa guro? Ang pagde-date, nagpapababa ng grades mo. Kahit bata alam iyan. Pareho kaming modelong estudyante. Huwag mong i-project ang maruming iniisip mo sa amin. Anong modelong estudyante? Pinapaikot ka ng babaeng iyan. Ang tanga mo, ipinagtatanggol pa siya. Ikaw, Lucas, huwag mo nang patulan iyan. Security, nanggugulo siya. Ikaw na naman? Hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Makikita mo? Lucas, Yaya, nakabalik na kayo. Nagtatanong lang si Lolo sa inyo. Sinabi ni Geneng, Miller na puro papuri si G. Jenkins sa iyo. Sabi niya, natututo ka ng pabilis kung makakuha ka ng 500 sa mock exam na ito. Magkakaroon ka ng magandang tsansa na makapasok sa isang magandang kolehiyo. Sinabi ba talaga iyon ni G. Jenkins? Oo naman. Sinabi niya, ang kulang sa iyo ay hindi utak, kundi oras. ako, ano? Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Sinabi niya, kung titigil ka sa paglalaro, pwedeng tumaas ng 10 puntos sa math mo. Aha, Kumalma ka, Yaya. Nakaharap ka na ng mas nakakatakot pa. Mock exam lang yan bukas. Ano bang dapat ikabahala? Wala na. Di ako makatulog. Para sa pagpupuyat, para sa sobrang pag-iisip, bukas na ang mock exam. Para sa pananatiling gising, para sa di pagtulog. Yaya, nagkukungfu ka pa sa ganitong oras? Wala na akong panahon para maglokohan. Sinubukan ko na lahat. Hindi talaga ako makatulog. Pagpikit ko pa lang ng mata, sumusulpot na lahat ng aralin. Suntukin mo na lang ako. Ha? Alam ko ang paraan para matulog ka agad. Sumama ka sa akin. Kaya pala hindi ka makatulog, marami kang iniisip. Kapag nagawa natin ito, matutulog ka na parang sanggol ngayong gabi. Lucas, kilalang kilala mo ako. Marunong ka bang gawin to? Natutunan ko ito sa mga kung fu movies noong bata ako. Sa wakas, nagagamit ko na. Hayaan mong turuan ng bayaning ito ang nengnayan ng leksyon. Pagkatapos ng inumin na ito, sinong neng ang naglakas loob na manggulo sa akin? Oh, Yaya,
Ayos ka na? Oo, nailabas ko na. Uwi na tayo. Bukas, ace natin ang mock 2. Relax ka lang. Gawin mo lang ang best mo. Pangalawang mock exam lang ito. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Magiging maayos ka. Meron akong secret weapon. Uminom ka ng isa bago mag-exam. Pampakalma ng nerbiyos at pampasigla. Garantisadong 500 puntos. Tara na, sige. Tatay, sa tingin ko maganda ang ginawa ko. Yung huling math problem, na-solve ko lahat. Eksaktong yung klase na itinuro sa atin ni G. Jenkins. Yaya, kumusta ang resulta mo? Tito Miller, kung hindi ako pumasa sa top tier cutoff, hindi ba masasayang lahat ng ginastos mo sa pag-aaral ko? Lumundag ka ng mahigit 40 pwesto sa huling test at nakakuha ka ng mahigit 30 puntos na mas mataas kaysa sa una. Paano mo nagawang biguin ang tatay ko? Yaya, nag-aaral ka hanggang hating gabi araw-araw. Yung homework ni G. Jenkins, doble pa ang ginagawa mong extra. Paano mo nagawang biguin ito? Pero sa worst case scenario, kahit na pumalpak ka, mock exam lang naman ito, hindi ang entrance exam. Subukan mo ulit sa susunod. Kakasimula mo pa lang. Bakit ka nagmamadali? May sikat na tao na nagsabi, huwag kang mag-alala ng maaga tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kung nababalisa ka, kumain ka na lang. Yung sikat na quote na iyon. Si Lucas Miller ba ang celebrity na nagsabi niyan? Malalaman natin kapag lumabas ang scores bukas. Sa ngayon, umuwi na tayo at kumain. Lolo, Lola, nakakuha ako ng 586 sa pangalawang mock ko. Naabot ko ang top tier cutoff. Tingnan ko nga. Oh, ang galing. Talagang galing. Ang yaya natin ay talagang nagtagumpay. Tito Miller, salamat po. Kung may gusto kang pasalamatan, sarili mo. Kung wala ang sipag mo, kahit anong pera ko ay hindi makakatulong. Teka, Yaya. Huwag lang si tatay ang pasalamatan. Ako, magdamag akong nag-aral kasama mo, wala akong bow. Sige. Salamat din. Hello? G. Miller, kailangan po ninyong bumalik agad. Dinala ng mga pinagkakautangan ng isang grupo para kunin ang ating ari-arian. Hindi sila mapigilan ng seguridad. Kinukuha na nila ang mga kagamitan. Sige, naiintindihan ko. Ano ang problema, Tito Miller? May biglang problema sa trabaho. Kailangan kong bumalik. Sige, ingat. G. Sterling, babayaran po namin kayo. Pakitigil na po ang pagkuha ng mga gamit namin. Hoy, tigil! G. Miller, napakarami nila. Hindi ko sila napigilan. G. Sterling, ano ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Kukunin ko ang utang sa akin ngayong buwan, saka babayaran ko ang mga materyales. Victor Miller, kung makolekta mo man ang utang sa iyo, wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay mabayaran ako. Kung hindi mo ako mabayaran, ako. Huwag mo akong sisihin. Kunin ang lahat ng may halaga. Sterling, magkaibigan na tayo ng maraming taon. Bigyan mo ako ng ilang araw pa, pakiusap. Hayaan mo akong mag-isip ng paraan, Sterling. Sterling, hindi mo ito pwedeng kunin. Sterling, kararating lang ng sample na ito. Kailangan ko ito para sa proposal ng susunod kong proyekto. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Kapag nakolekta ko na ang utang sa akin, babayaran kita ng may interes. Tuloy lang. Tuloy. Umalis sa daan. Tigilan niyo kaming harangin. G. Mila! Tito, anong nangyari sa noo mo? Wala yon. Nabunggo lang sa pinto ng cabinet. Wala ba kayong pasok bukas? Bakit hindi pa kayo natutulog? Tatay, hindi yan mukhang bangga lang. May nangyari ba sa kumpanya? Ano bang pwedeng mangyari? Nagasgas lang ako habang nag-aayos ng gamit. Nakita ni G. Jenkins ang mga grades mo ngayon. Anong sabi niya? Sabi ni G. Jenkins, kung ipagpapatuloy ko ito, malaki ang tsansa kong makapasok sa tanyag na universidad. At si Yaya, sa kanyang kasalukuyang bilis, kung magpupursige siya sa mga susunod na buwan, may tsansa rin siya sa tanyag na universidad. Ang galing. Sige. May pasok kayo bukas. Matulog na kayo.
Wala na ang mga bata. Sabihin mo sa akin ang totoo, ang noo mo. Hindi yan aksidente, di ba? Di ba? May nangyari bang problema sa kumpanya? Alam ko na, wala akong maitatago sa'yo. Ang mga libro ng kumpanya, may problema na sa loob ng 6 na buwan. Sinasalo ko ang mga pagkalugi gamit ang sarili kong pera. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko na kayang ituloy ang pagpapaikot ng pera. Baka malugi na tayo. Dumating ang mga pinagkakautangan ngayon at kinuha ang ilan sa ating mga kagamitan. Dedemanda nila ako kung hindi ako makabayad sa susunod na linggo. Sinubukan ko silang pigilan. Nag-away kami at nagtulakan. At tumama ang ulo ko sa pinto. Masakit ba? Patingnan na kita? Hindi na kailangan. Gasgas lang to. Ayos lang ako. Lagyan na lang kita ng gamot. Isang bagay na ganito kaseryoso at hindi mo sinabi sa akin? Paano kung may nangyari sa'yo? Ano ang gagawin namin ni Luca? Hindi ito malaking bagay. Pansamantala lang lahat yan. Kailangan mong magtiwala sa kakayahan ng asawa mo. Alam ko, hindi ko dapat sabihin ito ngayon, pero hindi na tulad ng dati ang mga bagay-bagay. Siguro, dapat tigilan na natin ang pagpapaaral kay Yaya. Nangako akong susuportahan si Yaya. Hindi ko sisirain ang aking pangako. Kahit gaano pa kahirap, una ang mga bata. Ano ang gagawin mo tungkol sa kumpanya? May plano ako. Sa araw, magtatrabaho ako sa kumpanya gaya ng dati. Pagkatapos ng trabaho, magde-deliver ako ng pagkain. Kikita ako ng sapat para sa matrikula ng 2 bata at mga gastusin sa pamumuhay. Victor, Ang asawa mo ay mabilis pa rin ang mga paa at matatag sa bisikleta. Ipinapangako ko, kaya kong tustusan kayong 3. kung magde-deliver ka ng pagkain, magbebenta ako ng siopaw. Sina Yaya at Lucas mahilig sa aking siopaw. Tiyak na mabebenta ang mga ito. Sama-sama, kikita tayo ng sapat para mapag-aral sila. Lolo, sa wakas, nakalabas ka na ng ospital. Sawa na ako sa amoy ng disinfectant na iyan. Kaya umuwi ka na at kumain ng maraming masarap na pagkain para bumalik ang laman sa iyong buto. Nakapak na ang lahat. Tara na, naghihintay ang sasakyan sa ibaba. Oras na para umuwi. Tara na. Lalabas ng ospital ngayon. Bakit hindi mo ako sinabihan? Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mong ibalik si Lolo sa ospital ulit? Hindi, Neng, ngayon pa. Ano bang sinasabi mo? Pinalabas na si tatay ngayon. Kaya syempre, bilang anak niya, kailangan ko siyang bisitahin. Bata, alam ko, mahirap ang pinagdaanan mo kamakailan. Ikaw si Boss Miller, di ba? Marami na akong balita sa'yo. Kawawa naman si Yaya. Mahirap ang paglaki niya. Maaga siyang nawalan ng magulang. Ako ang nagpalaki sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Anong klaseng kalokohan yan? Ang kalahati ng naging si Yaya ay dahil sa iyo. Kung ikaw talaga ang nagpalaki sa kanya, bakit siya naghirap ng husto? Huwag mong hayaang lokohin kanya. Ang batang iyon, si Yaya, dating pasaway na babae. Wala ni isang salita niya ang totoo. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Oh, Boss Miller, alam kong makatuwiran kang tao. Kawawa si Yaya. Walang magulang noong lumalaki. Lumaki siyang walang ama o ina. Ako na ang naging ama niya. Tito lang sa pangalan. Sobra na ang pag-iikot-ikot mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Di diretso na ako. Makatuwiran naman akong tao. Pinalaki ko siya sa lahat ng taon na ito. May utang siya sa akin. Dapat niya akong bayaran. Isang presyo lang. $10,000. Ayaw ko ng dagdag. Bayaran mo ako. At hindi na ako hihingi ng kahit isang sentimo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan? Puwet ba ang iniisip mo? Walang puso kang bata. Na-ospital si Lolo at ikaw, ang anak niya. Walang kahit isang sentimo ang binayad mo. Kuripot. At may kapal ka pang mukha na humingi ng pera. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari sa isang kuripot. Babae, sobra ka na talaga. Akala mo ba kaya mo akong saktan? Akala mo ba puwet mo ang utak mo? Suntukin kita para matauhan ka. Dati, umiiwas itong bata sa gulo. Pero nang makilala si Yaya, sa wakas, nagkaroon na siya ng tapang. Tatay, tingnan mo. Gawin mo naman ang isang bagay sa 2 sweetie na ito. Hahayaan mo lang ba siya na bugbugin ang sarili mong anak? Deserve mo yan. Uy, tumigil ka.
Yaya Crawford, suntukin mo ako ulit at pupunta ako sa eskwelahan mo at sasabihin ko sa lahat ng kaklase mo kung ano ka dati. Anak na walang utang na loob. Subukan mong saktan si Yaya. Sa wakas, maayos na ulit ang pag-aaral ni Yaya. Hindi ko hahayaang sirain niya iyon. Naghahanap ka ng bugbog. Lucas, tigil. Bibigyan kita ng pera. Tito, Miller. G. Miller, hindi mo siya pwedeng bayaran. Kapag minsan kang nagbayad, babalik siya. Walang kabusugan yan. Sa isang kondisyon, kailangan mong magbigay sa akin ng sulat na pangako na simula ngayon, hindi mo na aabalahin si Yaya o ang kanyang mga lolo't lola. Walang problema. Bakit mo siya babayaran? Tito Miller, hindi niya deserve yan. Yaya, ako na ang bahala. Alam ko ang ginagawa ko. Iuwi mo muna si Lolo. Malapit na ang klase ni G. Jenkins. Maria, iuwi mo na sila. Sinubukan mong dayain si G. Miller para sa pera. Hindi kita hahayaang makalusot dyan. Abangan mo. Boss Miller, alam ko na makatwiran kang tao. Halika, maupo ka. Sige, ayos. Pirmado at may thumb mark na. Bayaran mo na. Salamat. Hello, gusto kong magulat ng krimen. May nang-extort sa akin. Ayan mismo ang iniisip ko. Hoy! Hoy! Sino ka? Alice. Sinong Neng? Naku! Akin? Aray, opisyal, May, ninakawan ako. Habulin sila, bilis, bilis, bilis. George Crawford, di ba? May nag-report na ikaw ay ng blackmail. Sumama ka sa amin para questionin. Hindi, dalhin siya. Hoy, 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 hoy. Hindi tama. Mali ka. Talagang mali ka. Mali ka. Mali ka. Mali ka. Alam ko na si Itay ay hindi basta-basta magbibigay ng pera sa kanya. Kaya ito ay planado lahat para mangutong sa kanya. Siya ay makukulong ng ilang panahon. Yaya! Kung mangyari ito muli, lumapit kayo sa amin mga kapatid. Sisiguraduhin namin na maayos ang paghawak. Oo, tungkol sa araw na ito. Salamat sa tulong ninyo, kayong dalawa. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Sinabi mo sa amin na humanap ng marangal na trabaho. Ngayon, kami ay mga apprentice sa isang talyer. Kumikita kami ng 600 piso sa isang buwan. Hindi namin yon pinangarap noon. Tingnan ninyo, nasa tamang landas na kayo. Iyan ay 2 dahilan para magdiwang. Tara, ang yaya ninyo ngayon ay magpapakain sa inyo ng barbecue skewers. Magdiwang tayo. Tara na. Tara. Tito, bumalik na ang pera. Naaresto ang tito ko. Hindi na siya babalik. Pumunta ba kayo para singilin ang pera? Hindi ka naman niya sinaktan, di ba? Tatay, dapat mo sana nakita. Yung lalaki, grabe ang bugbog. Tumakbo siya para iligtas ang sarili. Oh, pero tatay, tumawag ka ng pulis, di ba? Akala mo ba tanga ang tatay mo? Nabully kayo? At pumunta pa kayo para bayaran siya? Tito, Lucas, ang saya na nandito ka. Tama na, tapos na ito. Hindi siya makakalabas sa ngayon. Wala na kayong dapat ikaalala. Magpahinga na kayo. May pasok kayo bukas. Tara na. Yaya gising ng maaga para magluto ng almusal? Hindi ako makatulog. Iniisip ko kung gaano kayo kahirap magtrabaho, kaya ang pagluluto ng almusal ay nagpapagaan ng loob ko. Eto, subukan mo. Yaya, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagluluto. Mula ngayon, gawin mo ang gusto mo. Mag-aral, magnegosyo, pumunta ka kung saan mo gusto. Huwag mong isipin. May utang ka sa pamilyang ito. Tito, hindi ko naman masyadong iniisip iyon. Gusto ko lang magluto ng almusal para sa iyo. Yaya, ginawa mo lahat ito? Masarap. Tatay, Yaya, nagpasiya na ako. Matututo akong magluto. Ako na ang bahala sa pagkain mula ngayon. Oh, may biglang trabaho. Aalis na ako. Mag-aral kayo mamaya at tandaan magpahinga. Huwag sobrahan. Opo.
Si Tito at Tita ay kakaiba ang kilos kamakailan. Si Tito ay umaalis ng maaga araw-araw at umuuwi ng galing trabaho. Si Tita ay ganoon din. Umaalis siya bago sumikat ang araw. Ano kaya ang pinagkakaabalahan nila? Baka ang kumpanya ay nagkaroon ng bagong proyekto. Busy ang lahat sa pagtatapos ng taon. Oh, tama. Yaya, dahil weekend, gawin natin ang dalawa pang problema. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Tiyak na matatapos ako ng mas mabilis kaysa sa iyo. Sige, tapos magkarera tayo. Kung sino manalo, siya ang mag-assign ng 10 problema. 10? Oo, 20. Sige, tara na. Tigilan mo na ang pag-aatubili. Tito, bakit ang late mo umuwi? Bakit po kayo gabi nang umuwi? Ano po ang ginagawa ninyo araw-araw? Masaya si Tito ngayon. Nag-night ride ako. Bakit gising ka pa sa gabi? Tito, mukha po kayong hindi maganda? May sakit po ba kayo? Hindi. Naambahan lang ako sa labas. May pasok ka bukas. Matulog ka ng maaga. Opo, magpahinga rin po kayo. Tito, kung may problema, huwag po ninyong pasaning mag-isa. Nandito pa kami para sa inyo. Ang bait mo talaga, Yaya. Lagi mong inaalagaan si Tito. Huwag kang mag-alala. Kung may problema, sasabihin ko sa inyong dalawa. Opo. Eng thoughtful Nia. Masyadong matalino ang pamangkin ko. Mahirap siyang lokohin. Itatago ko ito hanggat kaya ko. Ang mga grado ni Yaya ay nanatiling nasa itaas ng threshold para sa pangunahing universidad. Sa mga nakaraang taon, ang cutoff sa tanyag na universidad ay nasa bandang top 50 sa estado. Ang kanyang mock exam scores ay nasa bandang 200. Kung magsisikap pa siya sa bakasyon, hindi imposible. Paano pa siya magsisikap? Panatilihin ang math sa kanyang antas. Math ang pinakamalakas niyang subject. Wala na siyang mahinang bahagi. Kung itataas niya ang humanidades at English ng tig-15 puntos, ang kanyang total ay maaaring umabot ng 680. Sa bakasyon, pag-aralan ang nakaraang 5 taon ng pagsusulit sa humanidades. Pagkatapos, isanay ang kanyang English essays at reading comprehension. Makapasok sa tanyag na universidad. Malaki ang chance niya. Yaya, ang galing mo. Sa loob lang ng 4 na buwan, naging transfer student ka hanggang sa level ng tanyag na universidad. Humanga ako. Pero hindi. Kailangan kong magsumikap para makasabay o maiiwanan mo ako. Nakatakda ka na sa tanyag na universidad. Ako ang nahihirapang sumunod. Kung hindi mo ako hinahatid araw-araw sa eskwela at sabay tayong nag-aaral gabi-gabi, hindi ako makakarating dito ngayon. Salamat sa tiwala mo. Guy, Miller. Aw? Paano kung hindi ako makapasok sa tanyag na universidad? Eddie sa Premier University. At paano kung hindi rin ako makapasok sa Premier? Eddie sa Elite University. Ganyan kalaki ang tiwala mo sa akin? Noong blonde Yaya ka pa, hindi kita pinalayas. Ngayon nakakuha ka ng 600 puntos. Bakit ako magdududa sa'yo? Eh di dapat kong ipagmalaki ka. Pasok. Anong ginagawa mo? Malapit na mag-2, Yaya. Ipak mo na ang mga libro mo at matulog ka na. Bigyan mo pa ako ng 20 minuto. Isang huling tanong na lang. Hindi pwede. Sabi mo rin yan kahapon at nagpuyat ka hanggang 2:30. Kung hindi mo ibabalik, gagawa na lang ako ng bago. Lucas, ikaw talaga ay hadlang sa daan ko papuntang tanyag na universidad. Kahit ang hadlang ay kailangan ng tulog, gigisingin kita ng 6:00 bukas. Ngayon, matulog ka na. Hadlang ka. Magandang gabi. Magandang gabi. Magiging estudyante ng tanyag na universidad. Yaya, mas maganda talaga ang mga dumpling mo kaysa kay Lucas. Tingnan mo ang kanya. Hindi man lang sila makatayo. Art ang tawag diyan. Tingnan, tingnan. Art.
Magkakawatak-watak yan sa kaldero. Mas maganda ang praktikal. Kita? Nakatayo. Anong problema? Ang kumpanya. Opisyal nang nag-bankrupt ngayon. Lumabas na ang hatol ng korte. Naka-freeze na ang mga account ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman babagsak ang langit. Bala ko. Ibenta muna ang kotse. Sapat na yon sa atin. Makakatagal tayo ng 3 buwan. Kapag tapos na ang exams ng mga bata, magiging maayos na lahat kapag nag-college na sila. Oh, sasamahan kita. Tara na. Maligayang bagong taon. Sa bagong taon, naway ang dalawa nating anak ay patuloy na gumanda ang mga grado at naway maging maayos ang lahat. Tara. See ya. Maligayang bagong taon. Imposible. Kailangan kong gawin ang Biblia ng paghahanda sa pagsusulit. Biblia ng paghahanda sa pagsusulit. Ito na ako. Biblia ng paghahanda sa pagsusulit. Ito na. Kinakaya ko ang Biblia ng paghahanda sa pagsusulit. Sasakupin ko ito. Gagawin ko ang bawat problema. Oy, Mahina si Yaya sa alak. Ha 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 ha. Lucas, bilisan mo. Iuwi mo si Yaya para magpahinga. ganito ba ang ginagawa ng isang top student? Karamihan ng tao, nalalasing at nagkakagulo. Nalalasing siya at nagre-review. Sabihin mo, odd nagbabago, even nananatili. Ano ang susunod? Sumusunod ang sign sa quadrants. Tama. Odd nagbabago, even nananatili. Sumusunod ang sign sa quadrants. Kumusta ka? Mahusay ako. Salamat. Ikaw, nababaliw ka na sa pag-aaral. Yaya, maligayang bagong taon. Pinapangako ko na ipagmamalaki ako ng aking mga magulang at tutuparin ko ang mga inaasahan ng aking mga guro. Hindi ko ipagkakanulo ang aking mga pangarap noong kabataan. 100 araw ng pagsusumikap, naway lumipad ang ating mga pangarap sa Hunyo. 100 araw ng pagsusumikap, naway sumikat ang ating ambisyon at karunungan sa Hunyo. Papasa tayo sa college entrance exam, mananalo ang ating henerasyon. Hoy, Yaya. Gusto ka ni G. Carter sa opisina niya. Bueno, tito ako ni Yaya. Nandito ako para i-withdraw siya. Pasok. Ni Yaya mga magulang ay namatay ilang taon na. Ako na ang guardian niya. Sinusunod ang sinasabi ko. I-refund mo ang tuition niya. Isasama ko siya. Yaya Crawford, ikaw ang bahala. Magda-drop out ka ba? Mananatili ako. Ang lakas ng loob mong bumalik? Kinuha mo ang pera ni G. Miller at pumirma ng kasulatan na iiwan mo ako? Hindi ka ba takot na tatawag ako ng pulis? Akala mo ba hindi ko alam ang nangyari? Ang 10,000 piso na iyon ay bitag na inilatag mo. Sinira nito ang buong bakasyon ko at ikinulong ako ng matagal. Walang ideya kung sinong neng ang nagnakaw, pero naging maganda ang resulta. Isang biyayang nakatago. Hindi nila natagpuan ang pera. Walang ebidensya. Pinalaya nila ako. Kahit na anong mangyari, aalis ka ngayon. Gusto mo man o hindi, umalis. Bitawan si Yaya. Kung mananatili ako sa eskwela, ay wala kang pakialam. Kung magkagulo ka ulit dito, pagsisisihan mo. Sinta, akala mo ba hahayaan ko lang yan? Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Si Yaya Crawford ay lampas na sa 18 taong gulang. Siya ay may ganap na kapasidad sibil. Maaari siyang magdesisyon para sa sarili niya. At saka, sa pagkakaalam ko, ang kanyang matrikula at gastusin sa pamumuhay ay hindi ka nagastos kahit 1 piso. Umalis ka na sa paaralan na ito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ako. Sige. Panalo ka sa pagkakataong ito. Maghintay ka lang. Makikita mo.
Director Davis? Salamat po. Okay lang. Pumasok ka na sa klase. Tara, mga estudyante! Mga estudyante! Halika rito! Tara, lahat! Lahat! Lumapit! Tingnan ninyo ito! Mga estudyante! Mga estudyante! Halika rito! Hoy! Tama iyan! Yung babaeng yan! Dati siyang pasaway na babae. Nagpakulay siya ng blonde ang buhok at naglagay ng smoky eye makeup. Dati siyang nakikisama sa masasamang grupo. Kung kasama mo sa paaralan ang ganyang tao, hindi ka ba natatakot na mailigaw ka niya? Tara, tingnan mo. Halika rito. Halika, halika, halika. Tingnan. Tara. Sinta, akala mo ba kaya mo akong kalabanin? Tingnan natin kung paano ka makakaraos sa paaralan ngayon. Yaya, huwag kang matakot. Sino ka? Bakit mo ginugulo si Yaya? Mukhang gusto mong mamatay. Yaya Crawford, huwag mong isipin na ang uniforme ay nangangahulugang estudyante ka. May sasabihin ako sa'yo. Hindi alam ng mga kaklase mo kung ano ka dati. Pero ako, alam ko ang lahat. Hindi ako kailanman nahiya sa pagiging pasaway na babae. Kahit isang beses, nagsumikap ako gamit ang sarili kong mga kamay para suportahan ang mga lolo't lola ko. Hindi ako nagnakaw o nang hold up ng kahit sino. Ang mga larawang ito ay aking mga parangal. Hindi ito gamit mo laban sa akin. Narinig mo ba ako? Ganyan nakarating si Yaya rito. Hindi ang madilim niyang nakaraan. Eksakto! Masasabi kong masama ka sa itsura mo pa lang. Bakit mo minamaliit ang mga pasaway na babae? Papasok si Yaya sa tanyag na universidad sa loob ng 6 na buwan. Siya ay huwaran para sa buong paaralan natin. Hindi ba yun mas mabuti kaysa sa isang walang kwentang tiyuhin na nasa 40 anyos na namamalimos sa kanyang ama at pinagpahospital ito? Talunado ka ni Yaya. Eksakto. Kaya pala siya ay isang matandang lalaki na umaasa sa kanyang ama. Walang hiya. Pumunta siya rito para manggulo sa paaralan ng sarili niyang pamangkin. Sinta, Kita mo yan? Walang sumusuporta sa iyo. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Umalis ka na rito. Lucas Milla, may sasabihin ako sa'yo. Iyuhin ako ni Yaya. Nakatatanda rin ako sa iyo. Ingatan mo ang pagsasalita mo sa akin. Dapat may moral ang isang nakatatanda bago siya karapat-dapat sa respeto. Ang isang kahiya-hiya tulad mo ay dapat itaboy. Lumayas ka. Umalis ka. Umalis ka dito. Umalis kayo. Tumahimik ka. Mga neng, at tawag nyo sa sarili estudyante, hindi nyo man lang alam ang tama at mali. Sayang lang ang pag-aaral nyo kung ako ang tatanungin. Kung paniniwalaan namin ang sinabi mo, na dahil lang si Yaya dati ay pasaway na babae, dapat naming hamakin siya, kami ang walang natutunan. Umalis na kayo o pagsisihan nyo. Sige, Yaya, maghintay ka lang. Kayo, maghintay lang kayo. Hindi pa tapos ito. Bumalik kayo rito. Babaliin ko ang mga binti nyo. Yaya, huwag kang matakot. Kung guluhin ka niya ulit, tawagan mo lang kami. Bubugbugin namin siya tuwing makikita namin. Yaya, huwag kang paapekto sa kanya. 3 buwan na lang ang college entrance exams. Hindi ka pwedeng mawalan ng focus ngayon. Huwag kang mag-alala. Walang makakapagpatigil sa determinasyon ko sa pag-aaral. Hindi ako basta susuko dahil sa kanino man. Tara na, balik na sa klase. Oy, kailangan kong makausap si Yaya. Mauna na kayo. Sina? Sige, maghiwa-hiwalay na. Lahat umalis na. Tara, maghiwa-hiwalay. Sabi mo dati hindi ka magiging neng ni Yaya. Pero tingnan mo ngayon. Sinusubukan mong nakawin ang pangunahing sidekick ko. Kailangan ko na siyang bantayan simula ngayon. Yaya, sabihin mo ang totoo. Ikaw ba at Lucas nagde-date? Anong pinagsasabi mo? Magkaibigan lang kami. Kasama sa pag-aaral. Sabay lang kaming lumulutas ng problema. Tulad kanina, nang tumayo siya sa harap mo. Parang kakayanin niya ang buong mundo. Yun ang tawag mo, na tunay na pagkakaibigan? Hana, high school pa lang tayo. Dapat mag-focus tayo sa pag-aaral. Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga bagay na yan. Intindi ko na. So di mo pwedeng isipin ngayon pero pag-graduate pwede na? Wala akong oras para dito. Aalis na ako. Hoy! Isang sweet genius ang nagpapagaling sa pasaway na babae.
Sinisip ko! Sinisip ko! Yaya, sandali! Sa susunod na buwan na ang college entrance exams mo. Nagbook ako ng kwarto sa hotel malapit sa school mo. Pagkatapos ninyong kumain, pumunta na kayo ng maaga at mag-ayos para hindi kayo magmamadali mamaya. Tatay, bakit sayangin ang pera diyan? Sa araw ng exam, pwede mo kaming ihatid doon. 20 minuto lang mula bahay. Hindi magiging problema. Oo nga. Kung iisipin, hindi natin nakita ang kotse ng pamilya sa matagal na panahon. Tatay, nasaan ang kotse natin? Nasaan ang kotse natin? May konting problema, kaya nasa talyer. Hindi muna yan makukuha ngayon. Ayoko sanang makaapekto sa college entrance exam mo, kaya nag-book na ako ng hotel. Kaya pala, nasa talyer pala. Okay lang, susundin namin ang sinabi mo. Sige, pagkatapos natin kumain, ihahatid ko kayong dalawa. Hindi, wag na. Magta-taxi na lang kami. Konti lang naman ang dala namin. Kaya kong dalhin lahat mag-isa. Oh, may problema ba sa trabaho? Ha? Eh di sige, asikasuhin mo na. Ako na bahala dito. Ihahatid ko sila. Yun lang. Kung may trabaho, mauuna na ako. Hayaan mo si nanay na maghatid sa inyo. Tulog ka na ba? Hindi, naka-unlock ang pinto. Pasok ka. Pasok. Akala ko ako lang ang hindi makatulog sa bagong kama. Hindi ko inaasahan na ikaw din pala. Hindi ako makatulog. Sa sandaling pumikit ako, si Qin Shi Huang at si Emperor Wu. Nagsisimulang magpulong sa isip ko. Tapos, kapag tumagilid ako, biglang lilitaw si Li Hua at hihingin niyang sulatan ko siya. Oy, gusto mo bang mag-order ng delivery? May alam akong barbecue place malapit. Masarap talaga yon. Mag-practice test tayo pagkatapos kumain. Sige. Darating na, darating na. Boses na iyan. Bakit ang lakas ng pagkakahawig kay Lucas? Talagang si Lucas. Ang galing talaga ng delivery guy ngayon. Ang bilis. Karapat-dapat siya ng 5-star review. Kain na! G. Mila, 1 linggo na lang. Manatiling kalmado. Kaya mong manalo. G. Miller, sa wakas, nasa akin na ang kailangan. Hindi na ako mag-aalala na biguin ka. Ang problemang ito sa 3D geometry ay matagal nang lumalabas sa college entrance exam. Pag-aralan mo lang ang mga problemang ito, hindi ka magkakamali. Maniwala ka kay Yaya at maliligtas ka. Lahat ay may pagkakataong sumamba sa henyo sa pag-aaral. Halika, halika, pumila. Huwag magtulakan. Lahat ay may pagkakataon para magbigay-pugay sa henyo sa pag-aaral, Yaya Crawford. Henyo sa pag-aaral. Henyo sa pag-aaral. Henyo sa pag-aaral. Henyo sa pag-aaral. Uy. Urbana. Tara. Tapos na akong magdasal. Tapos na. Ha? Yaya. Nasa labas lang ako sinasabi kay Hana. Magtiwala ka sa akin at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Naku, at dito, pinadala mo ako diretso sa langit? Yaya. Yaya. Ang pagdarasal sa henyo sa pag-aaral ay tradisyon, di ba? Kung makapasok ka sa tanyag na universidad, ang litratong ito ay magiging mascot mo. Mascot mo, ha?
Gagawin kitang mascot para sa kabilang buhay. Yaya, Iniligtas ka lang ni G. Jenkins. Tara na. Gusto niyang gawin natin ang huling practice test bago ang exam. Tara na. Yaya, Lucas, kapag pumasok na kayo, huwag kayong kabahan, sabi ni G. Jenkins. Magiging maayos kayo kung mananatiling kalmado. nanay at tatay, maghintay lang kayo para salubungin ang 2 estudyante ng tanyag na universidad pa uwi. Sabay nating gawin ito. Oo, magkasama. Papasok na kami. Huwag kang kabahan. Hey, magaling. Sigurado. Huwag kang mag-alala. Oo naman. 1 taon na ang nakalipas. Ako naghuhugas ng pinggan sa kusina ng Hot Pot Restaurant at ang aking mga kamay ay puno ng hiwa. Noon, akala ko ito na ang lahat ng buhay ko. Kung hindi mo susuportahan si Yaya sa pag-aaral, pupunta ako sa Bundok Liang at magpe-perform para kumita. Babayaran ko ang iyong edukasyon, pero may isang kondisyon. Kailangan mong makapasok sa tanyag na universidad. Buti na lang, ngumiti sa akin ang tadhana. Dinala ako nito kay G. Miller at sa kanyang pamilya. Mukhang matigas si G. Miller, pero mabait naman. Para mapanatili ako sa pag-aaral, ginawa niya ang lahat ng paraan at tiniis ang bawat pagwawalang bahala. Nag-ipon siya ng pabor para sa akin. Nagluto si Ging Miller para sa akin ng iba't ibang luto araw-araw. Gigising siya bago mag-umaga para mag-steam ng siopaw, tapos magpapakulo ng sabaw hanggang alas 11 ng gabi. Matapos umalis ang sarili kong ina, walang nang nag-alaga sa akin na katulad niya. Itinuring niya akong parang tunay na anak. At si Lucas. Inihatid niya ako sa paaralan, araw-araw gamit ang bisikleta at sabay kami nag-aral. Hindi siya pumalya kahit isang araw. Ako ay isang tagalabas. Ngunit sa kanilang pamilya, naging pamilya ako, itinatangi sa kanilang mga puso. Nang tumunog ang kampana ng huling pagsusulit, alam ko na ang buhay ko ang buhay ni Yaya ay nagbabago simula sa araw na iyon. Tara, ngayon, ang aming pamilya ay nagtipon dito para ipagdiwang ang pagtatapos ng 2 sa kanilang college entrance exams. Anuman ang maging resulta, ang katotohanang nakarating kayo rito ay nangangahulugang nanalo na kayo. Ngayon, itaas natin ang ating mga baso. Tagay. Tagay. Lolo. Aw? Lola. Aw? Sa mga nakaraang taon, nagsumikap kayo ng husto. Kayo ang mga na nagpalaki sa akin. Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Eto, hayaan ninyong itoast ko kayo. Ganyan ang mabuti kong apo. Ging, Mila, salamat sa lahat ng nagawa mo sa nakaraang taon. Ipinakita mo sa akin ang init ng isang ina. Simula noong kumain ako ng luto mo, tumaba ako ng 8 pounds. Ha ha ha. Iinom ako para sa iyo. Tito Miller, salamat. Noong ako ay nasa pinakamababa, tinulungan mo ako. Mula ngayon, ako ay ang iyong tunay na anak. Mabait kang bata. Para sa akin, ikaw na ang tunay kong anak. Tagay. Oy, bakit hindi mo ako itagay? Ako ang iyong kwalipikadong hadlang sa daan, patungo sa tanyag na universidad. Salamat sa laging paghatid sa akin sa paaralan, umulan man o umaraw nang hindi lumiliban kahit isang araw. Tagayan kita. Yaya, naway lumiwanag ang kinabukasan mo. Sana marami kang magagandang bagay. Oh, Kain na. Kain na tayo. Tara, kain na. maliwanag na kinabukasan. Magagandang bagay sa hinaharap. Ikaw rin. Tito Miller, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Masyadong maalinsangan. Lumabas ako para makahinga. Tito Miller, sa totoo lang, kamakailan, may iniisip ka. May problema ba? Sa kumpanya? Oo, wala namang malaki. Huwag kang mag-alala. Pagkapasok ko sa kolehiyo, magtatrabaho ako para kumita. Kahit anong kaya kong kitain, susuportahan ko kayong lahat. Hindi pa ako ganoon katanda para kailangan mo akong suportahan.
Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala sa iba pa. Yaya, ang ganda ng reality show na ito. Halika, panoorin mo. Sige. Tapos na ang college entrance exam, pero alam ko ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Nanay, tatay, bakit ang daming devices? Paano kung mag-freeze ang system? Kailangan natin ng maraming backups. Handa na? $725. Tatay, nakuha ko ang 725. Nanay, nakuha ko ang 725. Biyaya ng langit ito, tatay. Ang galing! Biyaya ito ng ating mga ninuno. 725. Yaya, 725. Bilis, bilis. Tingnan mo ang score mo. Tingnan mo ang sayo. $708. Yaya, nakuha mo ang 708. 708. Yaya, nakapasok ka. Oo, nakapasok ako. Nakapasok ako sa Tanyag na Universidad. Ang galing! At ganun na lang, pareho kaming nakapasok ni Lucas sa Tanyag na Universidad. Nag-aral siya ng physics, paborito niyang subject. Finance ang pinili ko. Balak ko sanang tumulong kay Tito Miller sa kumpanya niya pagkatapos ng graduation. Perpekto ito. Tingnan ko nga. Tingnan mo. Maganda. Maupo ka muna doon. Bibili ako ng tubig. Huwag kang lumayo. Sige. Noon, wala akong ideya na may mga bagay na mangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Yaya, gusto na kita sa mahabang panahon. Pwede bang maging girlfriend kita? Hoy? Pasensya na pre. Wala kang pag-asa sa buhay na ito. Subukan mong pumunta ng mas maaga sa susunod na buhay. Hindi ba ikaw yung litratista dati? Litratista? Boyfriend ako ni Yaya. Tingnan mo tayo. Ang gwapo nating dalawa, di ba? Pasensya na sa abala. Sorry. Ito. Salamat. Alam mo ba, tinakot mo yung nanliligaw sa akin? Gusto ko lang malaman ang pakiramdam na may humahabol sa akin kahit isang beses. Edi ako naman liligaw mo. Yaya. Seryoso ako. Naipon ko lahat ng scholarship ko sa nakaraang 2 taon. May 10,000 sa account. Hindi gaano, pero sapat na para magrenta tayo ng maliit na lugar. Sapat na para ilabas ka at kumain ng kahit ano na gusto mo. Matagal na kitang gusto. Pwede bang maging tayo? Dahil ang ganda ng mga litratong kinuha mo sa akin ay naging napakaganda. Bigyan kita ng pagkakataon. Sana mapabilib mo ako. Bagalan mo. Lucas. Sa susunod, maaga ka dumating. Uy, Hana. Binabati kita. Sa wakas kayo na. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, Yaya. Alam ko na simula pa lang na may gusto sa'yo yung lalaki na yon. Sa wakas, totoo na ang paborito kong cup. Oo, tama ka. Sa susunod, ako na ang bahala. Mamahalin ha. Oo naman. Pipiliin ko ang pinakamahal na lugar. Sige, sa susunod ulit. Ay, si tatay. Tito. Uy, Yaya. Kakita ko lang ng post mo. Ikaw at si Lucas. Tatay, kami na.
Oh, Yaya, ang galing naman. Makinig ka. Kung saktan ka man ni Lucas, sabihin mo sa akin. Ako ang unang hahampas sa kanya. Maiisip ng iba na si Yaya ang tunay mong anak. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Hindi ko po sasaktan si Yaya. Sa susunod na linggo, aalis kami ni Lucas. Balak sana naming bisitahin kayo at sina lolo at lola. Well, next week, isasama ko si Maria at ang mga lolo't lola nyo sa ibang bansa. Nakabook na ang mga flight. Kayo na lang ang mag-ingat. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Tama. Tito, GNG, Miller, inipon namin ni Lucas ang aming mga scholarship. Sapat na po. Hindi na ninyo kailangan magpadala sa amin. Hindi pwede. Sa inyo na ang pera ng scholarship na yan. Ipon ninyo. Bumili kayo ng masarap na pagkain. Lumabas kayo at magsaya. Ang binibigay namin sa inyo ay hiwalay. Magkaiba yon. Tama ang tiya mo. Hanggat nasa paaralan kayo ni Lucas, patuloy namin kayong susuportahan. Kami ang mga nakatatanda sa inyo. Hindi namin kayo hahayaang pasanin ito ng mag-isa. Tama nga. Oh, Yaya, may isa pa akong tawag. Mag-ingat ka riyan. Mag-usap na lang tayo mamaya. Sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Bye. Noong mga panahong iyon, akala ko isa lang itong panibagong lipat, si Tito at GNG. Miller ay ganoon din, hindi kami pinapasan ng anumang pasanin ng mag-isa. Tapos, dumating ang senior year ko. Nagsimula ako ng negosyo. Nagsagawa ako ng market research. Anong problema, Yaya? Bakit mo ako pinabalik ng biglaan? Tingnan mo. 4 na taon ang nakalipas. Hindi pa man kami nakakapag-entrance exam. Hindi sinabi sa akin ni tatay ang anuman dito. Lucas, umuwi na tayo. Victor Miller, pinakulong mo ako, tapos itinago mo sa akin ang mga matatanda. Wala akong mapagkunan ng pera. Ngayon, nakuha na kita sa wakas. Aba, si Boss Miller. Anong nangyari? Di ka na nagpapatakbo ng malaking kumpanya mo? Nagbebenta ka na ng tinapay, ha? Ha? Nasaan si Yaya? Ikaw at ang asawa mo ginawa ninyo siyang tunay na anak sa 4 o 5 taon. Tapos pumasok siya sa kolehiyo at umalis. Hindi na siya bumalik kahit para bumisita. Ang sweet naman, ha? Kung para sa tinapay ka, umupo ka at mag-order. Kung para manggulo ka, nandoon ang pinto. Siyempre para sa tinapay ako. Sige, Eddie, dalhan mo ako ng 10. Tikman natin ang tinapay mo. Bakit ganyan ang ugali mo? Anong nangyayari? Amoy patay na baboy. Buhok. Oy, buhok. Oy. Lahat tingnan. May buhok sa siopaw nila. Tingnan. Nakita nyo? Kakainin nyo pa ba yan? Hindi ba yan kasuklam-suklam? Hindi ba kayo matatakot na magkasakit? Ew, nakakadiri. Huwag kayong umalis. Huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Hoy! We. Pumunta ka rito ngayon para lang manggulo, di ba? Ano ba? Ano bang sinasabi mo? Ang siopaw ng pamilya mo sila, hindi sila malinis. Ako ba? Ang may kasalanan? Iniisip ko lang ang mga kapitbahay para hindi sila maloko. Iyon lang. Kung magiging makatuwiran tayo, dapat mo akong pasalamatan. Ikaw. Ano? Gusto mo akong saktan, ha? Sige, saktan mo ako, dito. Sige, subukan mo. Sige. Nakatingin ang lahat. Kung maglakas loob kang saktan ako ngayon, bukas ay isasara ang tindahan mong basura, maniwala ka. Anong gusto mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pumunta ako rito ngayon para makipag-away. Pinutol mo ang aking kabuhayan. Sa mga taong ito, itinago mo sa akin ang aking ama at ina, ha? Itinuring mo akong magnanakaw. Pinilit mo akong lumabas at magtrabaho ng todo para sa pera. Alam mo ba kung gaano kahirap ang naranasan ko? Gaano ako kapagod? Lalaki ka na, pero nanghihingi ka pa ng pera sa 70 taong gulang mong ama. Wala ka bang hiya? Ama ko siya. Siyempre dapat siyang magbigay sa akin ng pera. Tama lang iyon. Ikaw ay tagalabas. Ano ang pakialam mo, ha? Pero kung gusto mong makisali, ayos. Ngayon, ikaw. Sabihin mo ang contact info ni Yaya. Na-check ko na. Pumasok siya sa isang nangungunang universidad, di ba? At ngayon, lumaki na siya.
at maayos ang buhay niya. Gusto kong iset up siya sa isang mayamang boyfriend. Tapos, tayo ay kikita ng malaki mula sa bigay kaya niya. Ikaw at ako. Hatiin natin 50-50. Anong tingin mo? At least hindi masasayang ang lahat ng taon sa kolehiyo, di ba? Sinuportahan mo siya nitong mga nakaraang taon. Karapat dapat kang may kapalit, hindi ba? Kung hahabulin mo siya ulit, babalbugin kita. Victor, huwag kang magalit. Pakiusap, huwag. May sasabihin ako sa iyo. Si Yaya ay nobya na ng anak ko ngayon. Kaya layuan mo siya. Narinig mo ba? Ah, ganun ba? Hoy, hoy, hoy! Ano ang sinabi ko? Noong dinala mo siya pabalik, sinabi ko kaagad, balak mo siyang gawin mong batang nobya at itinanggi mo. Tingnan mo ngayon. Inamin mo na sa wakas, ha? Pero hindi mahalaga. Kung sino ang nililigawan ni Yaya, ay wala akong pakialam. Hindi kami makikialam. Hindi naman namin kaya. Pero, tungkol sa bigay kaya, kailangan mong magbayad na ngayon. Oh, hindi ako humihingi ng marami. 170,000 dolyar. Kapag nagbayad ka, kukunin niya ang apelyidong Miller. At ako hindi na makikialam. Ano sa tingin mo? Tito, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pa rin. Nakakasuka pa rin. Lucas. Yaya, bakit ka bumalik? Tito, Miller, 4 na taon na ang nakalipas. Ipinagtanggol mo ako. Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Narinig ko lahat ngayon lang. 170,000 dolyar. Lakas ng loob mong hingin yan. Nagmamahalan kami ni Lucas. Anong kinalaman mo? May karapatan ka bang humingi ng bigay kaya? Walang kwenta kang. Sinong nanglilimos sa pamilya ng iba? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Bakit ka ganyan ka walang utang na loob? Para sa ikabubuti ko? Kung mahina na ang memorya mo, pwede kitang paalalahanan. 12 taon na ang nakalipas na ospital si Lola. Lumuhod ako at nakiusap sa iyo. At ano ang ginawa mo? Sinipa mo ako at sinabing umalis na ako. Sige, 16 na taon na ang nakalipas, pumasok ako ng high school. Kinuha mo ang pera para sa tuition na pinaghirapan ni Lolo na ipunin at nilustay mo lahat sa alak. At yun ang tawag mo sa pagtulong sa akin. Ito mo ako, kadugo mo ako. Kahit anong gawin ko sa iyo, natural lang yun. Tito. Namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako. Sina Lolo at Lola ang nagpalaki sa akin. Ang tanging koneksyon ko sa iyo ay na paminsan-minsan bumabalik ka at humihingi ng pera. Ay, naku. Kanina pa ako nakikinig. Itong lalaking ito hindi pinalaki ang kanyang pamangkin kahit isang araw sa kanyang buhay. At ngayon, bumabalik siya at humihingi ng bigay kaya para sa kanyang pamangkin. Ang daya-daya. Wala ka bang hiya? Ay, ang pamilya mo. Hoy, bantayan mo ang iyong bibig. Hoy, nire-record ko ito. Ipapost ko ito online mamaya para makita ng lahat kung anong klaseng tito ka. Tama. Sige, panalo ka sa pagkakataong ito. Hintay ka lang. Nakikita mo. Tatay. Kaya pala tuwing uwi kami para sa bakasyon, laging may dahilan ka. Kung minsan, nasa business trip ka o sobrang busy ang kumpanya. Wala na pala ang kumpanya noon pa. Tito Miller. Gang Miller, ano ang nangyari? Sabi namin, pamilya tayo. Harapin natin ang lahat ng magkasama. Ano man ang mangyari, kakayanin natin ito ng magkasama. Bata pa kayong dalawa. Hindi na kami bata. Si Lucas ay nasa direktang PhD track na. Ang kumpanya ko ay sa wakas umaangat na. Kaya na naming suportahan kayong dalawa ngayon. Oo, tatay, ang proyektong ginawa ko kasama ang aking advisor na nalo ng premyo 20,000 piso. Kaya ko nang suportahan ang pamilya ngayon. Tigilan mo na akong tratuhin na parang bata. Yan ang anak ko. Lumaki na lahat ang mga anak ko. Mag-usap tayo sa bahay. Mag-uusap tayo sa bahay. Tara na. Tara na. Oo, si Victor ay bumalik. Lolo, Hoy, Lola, anong ginagawa ninyo dito? pagkatapos mong pumasok sa kolehiyo, ang tito mo ay pumunta at humingi ng pera ng ilang beses. Tinakot siya ni Victor. Natatakot siya na baka ang tito mo ay bumalik at magdulot ng gulo dito. Sinabi niya sa amin na huwag sabihin sa iyo para hindi ito makaapekto sa pag-aaral mo. Sa lahat ng mga taon na ito, kami ay nagpapasalamat kina G at GNG Miller.
Ang Tito Miller mo ay nagtatrabaho sa tindahan ng siopaw sa umaga at nagde-deliver sa gabi. Nasasaktan ang puso ko na panoorin. Gusto ko silang tulungan, pero hindi nila ako pinayagan. Sabi nila, kailangan ko lang alagaan ang sarili ko. Tito Miller, Kang Miller. Susuportahan ko kayo mula ngayon. Kayong dalawa ay magpahinga na lang. Ang pamilyang ito ay mayroon sina Lucas at ako na nag-aalalay. Hindi ito masisira. Mamaya, kinunin ko lahat ng pera mula sa unang pondo ng kumpanya ko para itayo ulit ang kumpanya ni Tito Miller. Ang perang ito sapat lang para punan ang butas sa ating pamilya. Hindi mo pwedeng kunin ito. Para sa iyo na lang. Huwag mo itong tanggihan at huwag kang mag-guilty. Sa puso ko, ikaw ang tatay ko. Noong pinaaral mo ako, hindi mo man lang ako pinabilang. See ya. Yaya, salamat. Akala ko hindi na ako mauupong muli sa buhay na ito. Tito, 4 na taon mo akong sinuportahan. Susuportahan kita sa habang buhay. Huwag magmadali. Marami pa tayong panahon. Kapag naitayo na natin ang brand na ito, lalago pa ang kumpanya natin. Tara na, G. Miller. Hinihintay ka na ng lahat para sa ribbon cutting. Tara. Tara na. Sa hiwa na ito, pinuputol ko ang hirap ng mga nakaraang taon at binubuksan ang mas maliwanag na kinabukasan. Miller Building Materials. Muling bubuksan. 1, 2, 3. C. Binabati kita, G. Miller. Miller Building Materials ay bukas na ulit. Sige. Uy, Tara. Magpa-picture tayo ng litrato ng pamilya para sa selebrasyon ngayon. See ya. Tara na, lahat, tingin dito. 3, 2, 1. Cheese. Hinalikan mo ako. Mag-ingat sa 40 metro kong espada. Sir, pakiusap po sir. Ma'am, maawa kayo. Bigyan niyo po ng barya. Lumayo ka, maruming pulubi. Walang kwenta ang taong ito. Kamakailan lang, nakaaway niya ang maling tao at nabali ang mga binti niya. Ngayon, namamalimos na lang siya sa lupa. Dati, namamalimos siya ng pera kung saan-saan. Ngayon, mamalimos siya habang buhay. Mukhang deserve niya yan. Pero, wala na akong pakialam doon. Ngayon, masaya na ang pamilya ko at may mga taong mahal ako. Mula ngayon, patungo lang ako sa liwanag. Wala nang balikan. Tara na.